Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3026. Matapos basahin ni Philip ang liham na ito na iniwan ni Win sa isang punto, ang panginginig sa kanyang mga mata ay naging mas solemn na. Ang pamilya Lovelace ng Cockley Mountain ay isang pagsasabuatan lamang. Ito ay para akitin si Philip na pumasok sa Cockley Mountain at tulungan ang pamilya Lovelace na buksan ang Stargate. Ang pamilya Lovelace ay nagplano ng gayong engranding pamamaraan. Sa sandaling mabuksan ang Stargate, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Basag. Biglang may narinig si Philip mula sa bintana. Mabilis siyang lumingon at nakita niya ang isang manipis na figure na tumatakbo palayo sa bintana. Agad naman siyang humabol. Wala siyang nakitang tao, ngunit sa bintana, nakita niya ang isang nakabaligtad na palayok ng bulaklak at isang pares ng maliliit na bakas ng paa sa lupa. Ang mga bakas ng paa ay kakaiba, hindi katulad ng isang tao. Kaagad na pinakawalan ni Philip ang kanyang mga alituntunin ng pananaw na sumasaklaw sa 12-dosenang milya. Ang lahat ng mga kalye at eskinita, pedestrian, mga kotse, at tulad sa paligid ay lumitaw sa mga alituntunin ng pananaw ni Philip. Malabo niyang naramdaman ang dark purple na aura. Sa isang iglap, natuklasan ni Philip ang isang taong may dark purple na aura sa kabuuan na mukhang aso. Naghahabi ito sa karamihan at tumatalon sa mga gusali at bubong paminsan-minsan. Nahanap na kita. Agad na tumakbo palabas si Philip, tumatalon at humahabol sa bawat gusali. Hindi nagtagal, naabutan niya ang kabilang partido na tumatalon sa pagitan ng mga gusali. Napansin ng kabilang partido si Philip na humahabol. Napaungol ito at mabilis na tumakbo palayo. Hinabol ni Philip, tumalon mula sa gusali patungo sa gusali sa wakas, pinilit ni Philip ang kabilang partido sa isang madilim na eskinita. Nakatayo siya sa bakana ng eskinita habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon, malamig na nakatingin sa kailaliman ng eskinita. Ang kabilang partido ay nakayuko na may buntot na patayo sa hangin. Ang mga mata ng kabilang partido ay namumula na may mga patayong pupil, at inilabas nito ang mga pangil nito kay Philip habang humihingal ng matinis. Kumunat ang noo ni Philip. Ang maliit na nilalang na ito ay mukhang isang aso, ngunit ang ulo nito ay halos kapareho ng isang nilalang na minsang nakita ni Philip. Beelzebub. Tama iyon. Kamukha ni Beelzebub ang nilalang na iyon. Lalo na sa ilalim ng pagkabalisa at takot ng nilalang, ang pares ng mga buntot nito ay tumubo ng mga talas-talas na kaliskis. Lalong nagulat si Philip nang makita ang isang pares ng dark purple na pakpak sa likod nito. Ha! Huminto si Philip, at agad na sumugod sa kanya ang nilalang na parang kidlat. Kasabay nito, ang dark purple na kidlat mula sa bibig nito ay tumama kay Philip. Umiwas si Philip sa gilid, itinaas ang kanyang paa, at sinipa ang nilalang. Ay! Bumagsak sa lupa ang nilalang na may hagulhol. Muli itong bumangon, at ang dark purple na kidlat ay kumalusko sa pares ng mga pakpak sa likod nito. Kabanata 3027. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, I don't like killing. Kung sesalakay ka ulit, hindi ako magpapakita ng awa. Tila naintindihan ng nilalang ang kanyang mga sinabi, ngunit dahil sa likas na katangian nito, muli itong sumugod kay Philip. Philip shook kanyang ulo helplessly, inabot ang kanyang kamay na naging isang chimera braso, at grabbed ang maliit na nilalang sa hangin. Ang maliit na nilalang ay marahas na nagpumigla sa kamay ni Philip, na patuloy na pinapakpak ang mga pakpak nito. Habang si Philip ay tatanungin ang nilalang, isang batang babae na may dalawang nakapusod at kumikislap na malalaking mga mata ay tumakbo. Naka-pleated skirt siya at may itim na kwelyo sa leeg. Ang batang babae ay mukhang mga 17 o 18 taong gulang, cute at masigla. Tumakbo siya nang nakakuyom ang mga kamao, tumalon sa hangin, at niyakap ang maliit na nilalang ng may pagmamahal. Hinaplos niya sa mukha ang maliit na nilalang at matamis na sinabi, Blackie, sa wakas natagpuan na rin kita. Akala ko nawala ka. Pumalakpak. Bumagsak ang dalaga sa lupa ngunit niyakap pa rin ng mahigpit ang nilalang na parang walang takot sa sakit. Ang nilalang ay tumingin kay Philip sa kawalan ng pag-asa, struggling sa kanyang claws. Puno ng luha ang mga mata nito na parang nagmamakaawa kay Philip na ilayo ito. Nang tumayo ang dalaga habang nakaakbay ang nilalang, lumapit siya kay Philip, mukhang tanga at cute. Yumuko siya sa isang 90 degree na anggulo, na bumukas ang kanyang dalawang ponytails pasulong. Sabi niya, salamat sa paghahanap kay Blackie para sa akin. Ang nilalang sa mga bisig ng dalaga ay mukhang mapagmataas at umiiwas habang nakatitig ito kay Philip ng masama. Pagkasabi nun ay tumalikod na ang dalaga para umalis. Pinigilan siya ni Philip. Sandali lang. Lumingon ang batang babae, tumagilid ang kanyang ulo, ngumiti ng matamis kay Philip, at sinabing, anong problema?
Hinaplos ni Philip ang kanyang sinulyapan ng batang babae, at tinanong, ano iyon sa iyong mga bisig? Ito si Blackie, nakangiting sabi ng dalaga, na nagpapakita ng dalawang dimples. Mukhang hindi ito isang bagay na dapat umiral sa mundong ito, sabi ni Philip. Kinakabahang tumingin ang dalaga kay Philip at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Ito ang aking alaga. Bagamat mukhang kakaiba, hindi ito makakasama sa sinuman. Malamig na tiningnan ni Philip ang maliit na nilalang sa mga bisig ng dalaga at sinabing, ngayon lang ito lumitaw sa aking bahay. Gusto kong malaman kung bakit. Bumaba ang tingin ng batang babae sa nilalang sa kanyang mga bisig at sinabi, si Blackie ay malamang na may naramdaman sa iyong bahay. Nang marinig iyon, tumango ang nilalang kay Philip sa paraang tulad ng tao at iminuwestra ang dalawang paa. Hindi ito maintindihan ni Philip at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Sumagot ang batang babae, sinabi ni Blackie na lumitaw sa iyong bahay ang isang amoy na minsang kinatatakutan nito. Isang amoy na kinatatakutan nito. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, at sino ka? Nag-alangan ang dalaga bago sumagot, actually, tumakas ako sa bahay. Mangyaring huwag tumawag ng pulis. Ayoko nang bumalik. Gusto ko lang lumabas at makita ang outside world. Natigilan si Philip, iniisip kong may mali ba sa babaeng ito. Talagang napakadali niyang sinabi sa iba kaya tumakas siya sa bahay. Umiling si Philip nang walang magawa, bata, maraming masasamang tao sa labas. Kailangan mong umuwi ng mabilis. Sa sinabi nito, tumalikod si Philip at umalis. Humalaklak ang nilalang sa mga bisig ng dalaga sa dalaga, na kumikislap ang mga mata habang sinabing, Blackie, seryoso ka ba? Naramdaman mo ang iyong uri sa kanyang katawan. Pagkatapos, palihim na sinundan ng dalaga si Philip. Kumunat ang noo ni Philip, tumingin sa likod, huminto sa kanyang paglalakad, at lumingon. Napayuko ang dalaga at nabangga si Philip. Bulalas niya at napahawak sa noo niya. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ni Philip. Nagpaut ang dalaga at sinabing, wala akong mapupuntahan. Pwede ba kitang sundan? Galit na sabi ni Philip, hindi naman, saan ka nakatira? Kukuha ako ng magbabalik sayo. Umiling ang dalaga at tumangging magsalita. Si Philip ay walang magawa at nagpa siya na huwag pakialaman siya. Tumalikod na siya para umalis, ngunit sinundan siya ng dalaga. Samantala, malayo sa Cockley Mountain malapit sa Stargate. Ilang matatandang lalaki na may kulay abo na buhok ang nagtipon malapit sa Stargate na may maitim na mukha. Naku, tumakas ang guardian na dalaga ng Stargate kasama ang maliit. Kabanata 3028. Ilang matatandang lalaki ang nagtipon malapit sa Stargate. Ang Stargate ay selyado, at ito ay isang ipinagbabawal na lugar. Madilim ang paligid, basag ang lupa, at kulay abo ang langit. Nagsanib ang kidlat at kulog sa mababang kalangitan habang ang pula at itim na ambon ay lumutang sa hangin. 8 malalaking halijing bato ang nakataas sa langit, bawat isa ay may lapad na 12 tao. Ang mga hindi kilalang karakter at pattern ay inukit sa mga halijing bato. Ilang malalaking kandado ang nag-uugnay sa bawat haligi, at paminsan-minsan ay maririnig sa hangin ang mapurol na kalampag ng mga tanikala. Isang lugar na puno ng mga paghihigpit ang natagpuan sa dulo ng mga halijing bato na ito na may sinaunang altar sa loob. Ang altar ay puno ng mga spells at enchantment para sugpuin ito. Ang mga matatandang lalaki ay nakatayo sa panlabas na bahagi ng mga halijing bato at mataimtim na nakatingin sa altar mula sa malayo. Sila ay walang iba kundi ang 5 kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin na lumitaw sa Larsen Manor noon. Ang 5 Marquises, mabilis na magpadala ng isang tao upang makipag-ugnay sa Cockley Mountain at sa Nonagon. Kailangan nating mahanap agad ang babaeng tagapag-alaga. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay sumimangot at nag-utos. Wala tayong choice. Pinili siya ng dating tagapag-alaga na dalaga. Bagamat bata pa siya, may kaugnayan siya sa Stargate at sa mga nilalang na iyon. Kailangan lang natin siyang gabayan pa. Sabi ni Marky Fulmore. Tumingin siya sa malayo at idinagdag, kamakailan lang, napapadalas ang kakaibang galaw ng Stargate. Kailangan nating makahanap ng solusyon sa lalong madaling panahon. Seryosong sinabi ng isa pang matandang lalaki, dapat itong nauugnay sa huling insidente sa Mystic Cave. Ang mga taong iyon sa kabilang baybayin ay tiyak na nakatuklas ng isang bagay para subukan nila ang kapangyarihan ng Stargate ng madalas. Kahit ano pa, ang tungkulin natin ay bantayan ang Stargate. Kung ang mga taong iyon mula sa kabilang pampang ay maglakas loob na pumasok, papatayin ko sila. Sa panlabas na lugar ng Stargate, sa paligid ng Cockley Mountain. Sa isang malawak na lunsod na gawa ng tao sa gitna nitong walang katapusang bulubundukin na nababalutan ng nyebe, may mga gusaling gawa sa bakal at malalaking bato, mga gwardya na may mga high-tech na armas, at mga sasakyan.
Sa nyebe, mabilis na huminto ang isang jeep na kinulayan ng puti ng hangin at nyebe sa pintuan ng isang bahay na gawa sa bakal na bato. Lumabas sa tenga ang dalawang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting uniforming pang-combat. Ang lalaking nangunguna na may seryosong angular na mukha at balbas ay sumugod sa gusaling ito na tila isang kuta. Commander Green. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pumasok, ang mga tauhan sa gusali ay sunod-sunod na sumaludo. Tumango ang lalaki at nagtungo sa isang opisina. Isang emergency meeting ang ginanap sa opisina. Puno ito ng mga lalaki at babae, matanda at bata, na nakasuot ng uniforming panglaban. Tila hinihintay ng lahat si Commander Green. Kabanata 3029. Nang lumitaw ang lalaki, ang mga taong ito ay tumayo bilang pagpupugay at binati siya, Commander Green. Umakyat si Commander Green sa pangunahing upuan, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, wala tayong oras para sa kasiyahan. Ayon sa balita mula sa 5 marquises, tumakas na sa Stargate ang dalagang tagapag-alaga. Ito ay kagyat. Dapat kang mag-deploy ng mas maraming manpower para hanapin ang buong Cockley Mountain para mahanap ang babaeng tagapag-alaga sa lalong madaling panahon. Gayon din, kailangan nating makipag-ugnayan sa Nonagon at hilingin sa kanila na magsagawa ng paghahanap sa sekular na mundo. Kasabay nito, sabihin sa Supernatural Bureau na gawin din ito. Naantala ang pagpupulong. Clatter. Lahat ay tumayo na may seryosong mukha, sumaludo, at nagsabi, oo, Ginoo. Pagkaalis ng mga taong ito sa meeting room, isang binata na naka-uniforming pang-combat ang sumugod na may dalang dokumento at sinabing, Commander Green, ito ang pinakabagong data ng pagsubaybay mula sa Stargate. Pagkaalis ng babaeng tagapag-alaga, ilang beses na sumabog ang Stargate na may nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Isang bagay sa likod ng Stargate ang dapat na pilit na pumasok. Kinuha ni Commander Green ang ulat, sinulyapan ito ng mabilis, at bakas ng lamig ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Sinabi niya, italaga ang mga alagad at sabihin sa kanila na bantayan ang Stargate mula ngayon. Kapag may nangyari, kailangan nilang lumaban sa pinakamataas na antas ng labanan. Oo, sir. Tinanggap ng binata ang order at agad na lumabas ng meeting room. Malungkot na tumingin si Commander Green sa makapal na nyebe sa labas ng bintana at sinabi sa mga gwardya sa paligid niya, bumalik na ba ang bagong batch ng mga bata na pumasok sa training ground? Sabi ng babaeng officer sa likod niya, hindi pa. May isang linggo pa bago sila makaalis. Tumango si Commander Green na may kumikinang sa kanyang mga mata. Samantala, sa isang bulubundukin sa Cockley Mountain, isang figure na nakasuot ng itim na damit na may maraming nyebe sa kanyang katawan ang naglakad sa landas patungo sa pinakamataas na bundok na nababalutan ng nyebe sa kanyang harapan. Ang taong ito ay may mekanikal na mukha na may dalawang pulang mata na kakaibang kumikinang. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tuktok ng pinakamataas na bundok dito. Nakatayo sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe, ang itim na balabal ay lumipad sa hangin. Mukha siyang hindi maarak at malungkot. Tanging sipol lang ng hangin ang maririnig kasabay ng pag-anod ng nyebe sa hangin. Kitang-kita ng taong ito na nakasuot ng itim na damit ang tanawin ng buong Cockley Mountain, kasama na ang malakuta ng mga gusali sa mga bundok at ang malaking pader ng lungsod sa pasukan. Naghintay ako ng daan-daang taon para lang sa araw na ito. Makapangyarihang Diyos sa kabilang pampang, hinihintay ko ang iyong pagdating dito. Mukhang excited na excited ang lalaking nakaitim na roba. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at yumuko sa langit sa tuktok ng bundok. Pagkatapos, inabot niya ang isang kamay at hinawakan ang Snow Mountain sa ibaba. Ang kamay ay nasilaw sa pulang ilaw at dahan-daang itinaas. Dumagundong. Sa isang iglap, isang malaking avalanche ang naganap sa bundok habang tumataas ang nyebe. Sa ilalim ng tuktok na natatakpan ng nyebe, dahan-daang lumitaw ang isang malaking itim na sasakyang pangalan Gaang. Ang malaking bagay na ito ay lumutang mula sa bundok, at ang nyebe sa ibabaw nito ay nahulog, na nagpapakita ng tunay na anyo nito. Isa itong spaceship na hindi dapat lumitaw sa sibilisasyong ito. Walang tigil na kumikislap ang mga ilaw sa katawan ng malaking spaceship na ito na tila alimango. Baka sa mukha ang pananibik, ang lalaking nakaitim na roba ay tumalon sa spaceship at pumasok sa katawan ng barko. Samantala, nakita ng garrison radar ng Cockley Mountain ang mga abnormal na pagbabago sa lugar na ito. Sa isang iglap, ilang fighter plane ang lumipad at lumipad sa direksyon na iyon. Kasabay nito, maraming mga missile ang inilunsad sa malaking sasakyang pangkalawakan. Kabanata 3030. Dumagundong. Ilang missiles ang binomba ang malaking spaceship na may napakalakas na puwersa, at ang apoy ay sumabog sa kalangitan. Ang mga piloto sa mga fighter planes ay natakot nang makita nila ang malaking spaceship na lumutang mula sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Ano ba itong bagay na ito? Paano ito lumitaw dito?
Ito ba ay isang alien spaceship? Nako, nalock kami. Aatake ito. Mabilis, umatras. Kaagad, nagsimulang umatras ang mga fighter plane sa kalangitan. Gayunpaman, dalawang mekanikal na armas na may espesyal na baril ng baril ang nakaunat mula sa magkabilang gilid ng malaking parang alimango na spaceship. Boom! Bang! Ang mga baril ng baril ay nagpaputok ng mga bala at missile, na bumuo ng malakas na lakas ng putok na bomb alot sa mga fighter planes na iyon. Dagatatat, ang buong bundok na nababalutan ng nyebe ay napuno ng mga tunog ng mga baril. Boom! Dalawang fighter plane ang nataman at sumabog sa ere. Damn it! Sunog! Kaagad pagkatapos, sumiklab ang mas matinding labanan. Ilang fighter plane ang patuloy na nagpaputok sa malaking spaceship. Sa loob ng mga pasilidad ng gusali sa Cockley Mountain, isang grupo ng mga tao ang sinusubaybayan ang sitwasyon sa pamamagitan ng radar. Mag-ulat, masyadong malakas ang firepower ng kabilang partido. Humihingi ng reinforcements. Mag-deploy ng isa pang 10 fighter plane. Ilang fighter plane ang lumipad sa tarmac. Tumayo si Commander Green sa pinakamataas na platform ng pagmamasid at pinanood ang eksena ng labanan sa malalayong kabundukan gamit ang mga binocular. Nanlamig ang mukha niya, nalaman mo ba? Saan nanggaling ang alien spaceship na ito? Sumagot ang gwardya sa likod niya, nakuha namin ang impormasyon mula sa Global Satellite Database. Ang sasakyang pangkalawakan na ito ay hindi pa lumitaw dati, at lahat ng mga bansa ay tinatanggihan ang anumang kaalaman tungkol dito. Nang marinig ito, malamig na nagtanong si Commander Green, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng gwardya, hindi ito isang fighter aircraft na maaaring itayo ng kasalukuyang sibilisasyon. Dapat itong isang spacecraft ng isang extraterrestrial na sibilisasyon, malamang na mula sa kabilang baybayin. Nang marinig ito, puno ng takot ang mga mata ni Commander Green. Isang spacecraft mula sa kabilang baybayin ang inilibing sa Cockley Mountain sa buong panahon. Malamig ang mukha ni Commander Green, at nag-aalala siya. Ngayong lumitaw ang spacecraft na ito na hindi kabilang sa mundong ito, tanda ba iyon ng isang bagay? Ilabas kaagad ang utos para sa batas militar. Sigaw ni Commander Green. Sa isang iglap, ang buong gawa ng tao na lungsod sa Cockley Mountain ay nasa ilalim ng batas militar. Kabanata 3031. Ang mga pangkat ng mga gwardya ay nagpapanatili sa lungsod sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Sunod-sunod na sumugod ang mga armored vehicle at fighter plane sa battleground. Ang malaking spaceship ay nakikipaglaban sa 12 ng mga fighter plane sa ngayon. Ang lahat ng mga alagad na sumasailalim sa pagsasanay sa Cockley Mountain ay lumabas din at sumama sa labanan. Sumiklab dito ang isang labanan na maaaring magwasak sa isang lungsod. Sa malayong lupain, ang Nonagon ay nakatanggap ng komunikasyon mula sa Cockley Mountain. Mag-ulat, isang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid ang lumitaw sa Cockley Mountain at kasalukuyang nakikipaglaban sa garrison. Mabilis na nag-ulat ang isang correspondent. Ilipat ang satellite at tingnan kung ano ang nangyayari doon. Malamig na utos ng isang lalaking naka-combat uniform. Hindi nagtagal, inilunsad ang satellite screen at ipinakita ang malaking sasakyang pangkalawakan na nakikipaglaban sa mga nakabaluti na sasakyan sa lupa at mga fighter plane sa kalangitan. Mayroong 12 ng mga disipulo na sumali sa labanan. Napaka-intense ng eksena. Ano ang nahanap mo? Malamig na tanong ng lalaking naka-combat uniform. Wala kaming mahanap na anumang impormasyon tungkol sa spacecraft na ito. Ayon sa ipinadalang impormasyon ng Cockley Mountain, hinala nila na alien product iyon, sabi ng staff. Nang marinig iyon, takot na takot ang lalaking naka-uniforme ng panlaban, isang alien na produkto. Tapos, dumilim ang mukha niya. Aniya, i-report ko agad sa Commander-in-Chief. Subaybayan ng mabuti ang sitwasyon. Gayon din, sabihin sa Cockley Mountain na magbantay sa lahat ng mga gastos. Oo, sir. Hindi nagtagal, dumating sa opisina ng commander ang lalaking naka-uniforming pang-combat. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Cooper Berry sa mga mananaliksik ng Instituto ng Pananaliksik sa opisina. Nang makita niya ang lalaking biglang pumasok, nagtanong siya na may hindi magandang ekspresyon, anong problema? Mabilis na lumapit ang lalaki kay Cooper at bumulong sa kanyang tenga. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Cooper. Mabilis siyang lumabas ng opisina at pumunta sa satellite monitoring room. Nang makita niya ang napakaabante na sasakyang pangkalawakan, ang kanyang ekspresyon ay naging ligaw sa galit. Agad na mag-deploy ng mga reinforcement sa Cockley Mountain. Siguraduhing makuha ang spaceship na ito para sa akin. Ito ay isang magandang regalo para sa amin. Sa pamamagitan nito, mauunawaan natin ang teknolohiya ng pangalawang sistema ng sibilisasyon ng maaga. Tuwang-tuwang sabi ni Cooper, pagkatapos, lumingon siya at idinagdag, hindi, kailangan kong pumunta doon ng personal. Sumakay siya sa isang pribadong eroplano at nagtungo sa Cockley Mountain kasama ang isang team.
Mabilis na kumalat ang kaguluhan sa Cockley Mountain sa ilang malalaking puwersa sa bansa. Imperial Palace. Ang Imperial Preceptor ay tumayo sa palasyo at tumangala sa skylight. Pinagmamasdan niya ang mga galaw ng mga bituin at patuloy na naghuhula ng isang bagay. Sa sandaling ito, mabilis na pumasok ang isang guard na nakasuot ng golden armor, lumuhod sa isang tuhod, at nagsabi, Imperial Preceptor, nakatanggap kami ng emergency na balita mula sa Cockley Mountain. Kumunat ang noo ng Imperial Preceptor at nagtanong, anong problema? Sabi ng gwardya, nadiskubre ang isang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid sa Cockley Mountain. Iniisip ni Commander Green na ito ay isang dayuhan na produkto na malamang na naiwan ng kabilang baybayin noon. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ng Imperial Preceptor habang ang isang nangingibabaw na aura ay biglang lumabas mula sa kanya, sabi niya. I-deploy kaagad ang Golden Battalion sa Cockley Mountain, at siguraduhing ibalik sa akin ang sasakyang panghimpapawid na iyon. Ipakita ang aking Imperial Decree sa sinumang humahadlang. Ang sinumang tumangging sumunod ay papatayin ng walang awa. Sa sinabi nito, ang Imperial Preceptor ay naghagis ng isang gintong token. Nahuli ito ng gwardya at magalang na lumabas ng bulwagan. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may salamin ang lumabas mula sa likod ng screen, sinulyapan ng papaalis na gwardya, at sinabing, Imperial Preceptor, tila gumawa siya ng aksyon ng mas maaga sa schedule. Malamig na sinabi ng Imperial Preceptor, how dare Fitzgerald Hale try to destroy Cockley Mountain and the Stargate. Nanaginip siguro siya. Ang Cockley Mountain ay naghahanda ng napakaraming taon para lamang harapin ang mga bagay na iyon mula sa kabilang baybayin na nakatago sa dilim. Ngayong naiinip na si Fitzgerald, tingnan natin kung ilan sa kanila ang nagtatago sa dilim. Walang pakialam na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagpadala lang si Marky Fulmore ng isang lihim na mensahe na ang babaeng tagapag-alaga ay umalis sa Stargate ng walang pahintulot. Nang marinig ito, sumimangot ang Imperial Preceptor at sinabing, tumakas ang batang babae na iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumango at sinabing, siya ay bata pa at mapaglaro, kaya hindi nakakagulat na siya ay sumilip. Nahanap na ba siya? Tanong ng Imperial Preceptor. Oo, siya ay nasa Riverdale, at nagkataon, ang batang babae ay nakipag-ugnayan kay Philip Clark, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Kabanata 3032. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ng Imperial Preceptor at sinabing, paano siya nakipag-ugnayan kay Philip. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, dapat itong ibigay sa maliit na Beelzebub na dinukot niya. Naamoy nito kay Philip. Ang mga mata ng Imperial Preceptor ay naging malamig, at sinabi niya, nang ang pamilya Beelzebub ay nagdulot ng kalituhan sa mundo ng mga tao noon, sila ay dapat na nolipol ng walang nakaligtas na naiwan. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit ang munting iyon ay likas na mabait, naiiba sa mga hayop sa labanan ng pamilyang Beelzebub. Malamig na sumangot ang Imperial Preceptor at sinabing, kung hindi sila nagsanib puwersa para isumite ang petisyon, hindi ako papayag na panatilihin ang nilalang na iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ngumiti at sinabi, Imperial Preceptor, ikaw ay napakamapagmahal. Marami na silang nahanap mula sa maliit na iyon ngayon, kaya ang mga benepisyo sa lahi ng tao at sibilisasyon ay mas malaki kaysa sa mga kawalan. Natahimik ang Imperial Preceptor sa sinabi nito. Tumangala siya sa mga bituin at sinabing, sana nga. Magpadala ka agad ng ilang tao upang bantayan ang Riverdale. Gayon din, ang Heavenly Court ay nakatakdang gumawa ng isa pang hakbang. Kailangan nating maging handa. Hindi ko gusto ang anumang aksidente na lampas sa kontrol ng laro ng chess. Yes, my lord. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at tahimik na umalis sa bulwagan. Ang Imperial Preceptor ay tumayo sa bulwagan, tumangala sa mga bituin, at sa wakas ay nagsabi ng may buntong hininga, siguro ang Stargate ay dapat nabuksan ng mas maaga sa schedule para sa ilang mga tao na pumasok para sa pagsasanay. Bumalik sa tabi ni Philip. Sa sandaling ito, nakabalik na siya sa lumang bahay, at sinundan siya ng palihim ng dalaga at ng maliit na nilalang sa kanyang mga bisig. Sa bakanan ng lumang bahay, ang nilalang na nasa bisig ng dalaga ay labis na nataranta at kinakabahan. Tumindig lahat ng balahibo nito. Anong problema, Blackie? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Huminga ng malalim si Blackie. Kumunat ang noo ni Philip at tinitigan ang dalaga at ang maliit na nilalang. Tinanong niya, ano ang ibig sabihin nito? Nag-isip sandali ang dalaga bago niya sinabi kay Philip na nagtatakang, sinabi ni Blackie na minsang lumitaw dito ang ilang aura na nakakatakot dito. Nanlamig ang mga mata ni Philip. Tinitigan niya ang nilalang na nasa bisig ng dalaga at sinabing, itanong mo kung saan sila nanggaling.
Tumango ang dalaga at ginawa iyon. Sagot niya, sabi ni Blackie galing sila sa Stargate. Tumalim ang tingin ni Philip, humakbang siya, hinawakan ang dalaga, at tinanong, kilala mo ba ang Stargate? Natakot ang dalaga sa ginawa ni Philip. She pouted at malapit nang umiyak. Sabi niya, oh of course, I do. Doon ako nanggaling. Galing sa Stargate ang babaeng ito. Nagdududa si Philip. Binitawan siya nito at malamig na nagtanong, sino ba talaga kayo? Nagpout ang dalaga at maya-maya'y sinabing, ako ang Guardian Maiden. Lahat ng tao tumatawag sa akin yan. Tumakbo ako palayo sa Stargate. Sobrang boring doon. Buong araw akong namamatay sa pagkabagot na kaharap ang mga matandang iyon, kaya umiwas ako. Nang marinig ang paliwanag ng dalaga, nanigas ang mga mata ni Philip. Paano naging ordinaryong tao ang isang babaeng sumilip sa Stargate? At saka, ang mga matatandang lalaki na binanggit niya. Sila kaya? Sabihin mo sa akin ang totoo, sino ka at bakit ka nandito? Lalong nanlamig ang mukha ni Philip. Nagulat ang dalaga at napaungol, bakit ang bangis mo? Ako ang Guardian Maiden, at tumakas ako sa Stargate. Paano makakatakas sa Stargate ang isang batang katulad mo? Sa tingin mo ba tanga ako? Ganti ni Philip. Kabanata 3033. Nagpout ang dalaga at sinabing, the Stargate is my home. Lagi akong nakatira sa Stargate, at sinama ko rin si Blackie. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo na lang si Blackie. Pagkasabi noon ay itinaas ng dalaga si Blackie sa mukha ni Philip. Nainis at umungol si Blackie. Nagpumiglas ito mula sa pagkakahawak ng dalaga, tumalikod, at yumuko sa direksyon ng pinto. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Philip. Nang makita ito, nag-aalalang sinabi ng batang babae, nako, narito sila para mahuli ako. With that said, binuhat ng dalaga si Blackie at tatakbo na sana. Gayunpaman, biglang sumugod ang dalawang figure, ang isa ay matangkad at mataba habang ang isa ay payat at payat, ang sumugod mula sa malayo at dumapo sa pintuan, na hamarang sa dinadaanan ng dalaga. Ang matangkad at matabang lalaki ay may dalang malaking palako sa kanyang mga balikat. Kalbo ang kanyang ulo, at nakasuot siya ng gintong metal na maskara na nakatikip sa kanyang ilong at ibaba. Ang mga mahahalagang bahagi tulad ng kanyang dibdib ay natatakpan ng gintong baluti. Ang maikling payat na lalaki sa tabi niya ay may hawak na isang morning star sa kanyang kamay, tumingin sa batang babae ng walang pakialam, iniunat ang kanyang kamay, at sinabi sa isang masungit na boses, iabot ang Beelzebub. Hindi. Hinawakan ng dalaga si Blackie at matigas na sinabi. Ngumisi ang payat na lalaki, itinaas ang morning star, at sinabing, huwag mo kaming sisihin, mga kapatid sa paggawa nito. Lumabas ka at lumaban. Huwag mong sirain ang bahay ko. Biglang malamig na sabi ni Philip na may lamig sa mga mata. Sumimangot ang matangkad at matabang lalaki at galit na sumigaw sa pamamagitan ng gintong maskara, nililigawan mo si kamatayan. Pagkatapos, inihampas niya ang higanteng palakol sa kanyang kamay kay Philip. Nanlamig ang mga mata ni Philip at agad na hinusgahan na ang taong ito ay may lakas sa maagang yugto ng ika-6 na sona. Bang! Binasag ng higanteng palakol ang sahig kung saan nakatayo si Philip. Hinaila ni Philip ang babae pabalik at umatras sa gilid. Nang makita niya ang basag na sahig, nanlaki ang kanyang mga mata na may nakagagalit na hangarin sa pagpatay habang sinasabi niya, wala akong pakialam kung sino ka. Kailangan mong magbayad para sa pagkasira ng bahay ko. Pagkasabi niyon, nawala ang figure ni Philip sa lugar, at binato niya ng dominanteng suntok ang lalaki gamit ang palakol. Boom! Tumama ang suntok ni Philip sa dibdib ng lalaki at napalipad ito. Malakas siyang bumagsak sa maliit na parisukat sa ibaba. Samantala, ibinato ng pandak na lalaki ang kanyang morning star kay Philip. Mabilis na nag-react si Philip. Lumiko siya sa gilid, hinawakan ang kadena ng bituin sa umaga, nagpapuwersa, at inihagis ang pandak na lalaki palabas. Pagkatapos, lumapag si Philip sa patag na lupa ng maliit na parisukat, malamig na tinitigan ang dalawang lalaki, at nagtanong, sino kayo? Sinabi ng maikling lalaki sa matalas na boses, walang karapatang magtanong ang patay na tao. Pagkatapos nito, muli niyang inindayog ang kanyang pangumagang bituin, tumalon, at sinunggaban si Philip. Sa pagkakataong ito, lumaki ang bituin sa umaga ng ilang daang beses at hinampes si Philip. Napakunot noo si Philip, itinaas ang kanyang kilay, at tumingin sa paparating na bituin sa umaga. Tinaas niya ang kamay niya at sinuntok. Boom! Sa isang malakas na putok, ang napakalaking bituin sa umaga ay nabasag sa ilalim ng suntok ni Philip, at ang maikling lalaki ay pinalipad din. Nang makita ito, ang lalaking may palakol ay umungal na parang nagngangalit na hayop at muling ibinato ang kanyang palakol kay Philip. Gayunpaman, ikinaway ni Philip ang kanyang kamay, at isang mahabang espada ang nabuo mula sa hangin na pinutol ang isa sa mga braso ng lalaki.
Inilagay niya ang espada sa leeg ng lalaki at malamig na nagtanong, tatanungin ulit kita, sino ka? Bago pa makasagot ang lalaki, ang batang babae na nakatayo sa di kalayuan ay sumigaw at sumigaw, galing sila sa Heavenly Court, nandito para hulihin si Blackie. Kabanata 3034. Mga taong mula sa Heavenly Court. Nakasimangot na sabi ni Philip, at bumagsak ang nagyayelong tingin sa dalawa. Naputol ang isang braso ng lalaking may palakol, at nabahira ng pula ng dugo ang kalahati ng kanyang katawan. Ganun pa man, hindi pa rin siya tumitigil sa pag-atake kay Philip. Ibinato niya ang kanyang higanteng palakol kay Philip gamit ang kanyang kabilang braso. Nanlamig ang mga mata ni Philip. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang Chimera Fist ang pumutok. Isang Chimera ang nabuo at tumama sa dibdib ng lalaki. Nilamon ng bola ng apoy ang lalaki at nasusunog ng husto. Ang lalaki ay natabunan ng apoy at sumigaw ng kaawa-awa. Sa wakas, bumagsak siya sa lupa na may plop, naging abo, at nagkalat habang umiihip ang hangin. Malamig na sinulyapan ni Philip ang eksena bago bumagsak ang mga mata sa pandak na lalaki. Malungkot niyang sinabi, bakit nakapasok ang mga tao sa Heavenly Court sa secular na mundo ng walang pahintulot? Sabihin mo sa akin ang iyong layunin at baka mabuhay ka. Ang pandak na lalaki ay tumawa ng masama at sinabing, aaminin ko na napakalakas mo, ngunit ang pagkontra sa Heavenly Court ay isang malaking pagkakamali. Marami tayong talentadong tao. Kahit napatayin mo kaming dalawa ngayon, mas malakas na tao ang darating pagkatapos ng iyong buhay sa hinaharap. Walang magawang umiling si Philip at sinabing, hindi mo sinagot ang tanong ko. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Philip ang kanyang kamay at nilaslas ang 4 na sword energies, na nagpako sa mga paa ng maikling lalaki sa lupa. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, sagutin mo ang tanong ko o ang susunod ay mapupunta sa utak mo. Ang pandak na lalaki ay napaungol at nagpumiglas ng marahas. Biglang may lumabas na kakaiba sa bibig niya, naging itim na ibon. Lumipad ito sa langit at nawala sa isang kisap mata. Kumunat ang noo ni Philip, pero ang pandak na lalaki sa sahig ay nginisyan at sinabing, hahaha, tapos ka na. Susunod, haharapin mo ang walang katapusang pagtugis ng Heavenly Court hanggang sa matugunan mo ang iyong kapahamakan. Sa sinabi nito, dahan-daang pumikit ang pandak. Mabilis na lumiit ang kanyang katawan at tuluyang naging pool ng dugo. Kumunat ang noo ni Philip, halatang hindi niya inaasahan ang biglaang pangyayari. Tumakbo ang batang babae kasama si Blackie, sinulyapan ang itim na ibon na nawala, at nag-aalalang sinabi, pasensya na, iyon dapat ang messenger bird ng Heavenly Court. Malalaman nila agad ang nangyari ngayon. Kailangan mong tumakbo ngayon at habulin ka nila hanggang sa dulo ng mundo. Nakaramdam ng inis si Philip. Malamig niyang tiningnan ang dalaga at sinabing, bakit ka hinahabol ng mga tao ng Heavenly Court? Gayun din, ang kanilang target ay ang maliit na bagay sa iyong mga bisig. Ano ba talaga ito? Saglit na nag-alinlangan ang dalaga bago niya sinabing, Blackie doesn't belong to this world. Isa itong Beelzebub na naiwan sa Stargate battle noon, pero itinataas namin ito mula noon. Gusto ng Heavenly Court na mahuli si Blackie para pag-aralan ito at hanapin ang ilang nakatagong sekreto mula kay Blackie. Beelzebub. Kumunat ang noo ni Philip at malamig na tinitigan ang maliit na nilalang na nasa bisig ng dalaga. Naramdaman din ng nilalang ang banta ni Philip. Tumindig ang mga balahibo nito, at patuloy nitong inilalantad ang mga pangil kay Philip. Kabanata 3035. Nataranta ang dalaga at mabilis na napaatras. Kinakabahan siyang tumingin kay Philip at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, ang Beelzebub ay hindi isang bagay na maaari mong ilabas upang paglaruan. Dahil isa itong halimaw mula sa likod ng Stargate, may karapatan akong patayin ito ngayon. Isang mahabang espada na gawa sa hangin ang lumitaw sa kamay ni Philip, at maaari niyang patayin ang nilalang anumang oras. Sa sobrang pagkabalisa ng dalaga ay napaluha siya at sinabing, pakiusap huwag mong patayin si Blackie. Ito ay inosente at napakahusay ng ugali. Kung hindi dahil sa kumpanya ni Blackie, wala akong makakausap at makakasama. Hindi sapat ang dahilan na iyon. Ang alam ko ay sila ang pinagmumula ng pagkawasak sa mundong ito, malamig na sabi ni Philip at naglakad palapit sa dalaga. Napaatras ang dalaga, umiiyak at nagmamakaawa. Ang maliit na bagay sa kanyang mga bisig ay naging mas kinakabahan at mabangis. Habang itinaas ni Philip ang kanyang espada, isang figure ang sumugod mula sa malayo. Lumapag ang taong ito sa harapan nila at inabot ang isang kamay, na naging malaking kamay. Hinawakan nito si Blackie sa mga braso ng dalaga. Nang makita ito, napasimangot si Philip at nilaslas ang malaking kamay gamit ang kanyang espada. Klang! Ang banggaan ay nagbunga ng isang malakas na kalansing at napaatras ang malaking kamay. Sino ang nangahas na pigilan ang korte ng langit sa paggawa ng ating tungkulin? Galit na sigaw ng taong iyon at malamig na pinandilatan si Philip.
Kumunot ang noo ni Philip, lumingon para tingnan ang tao, at malamig na sinabi, ang bilis mong dumating. Ang taong iyon ay nakasuot ng maluwag na itim na robe na may sombrero na nakatikip sa kanyang mukha, ngunit halatang matanda na siya. Ang kanyang mukha ay matanda na, ang kanyang figure ay tambo, at siya ay may kurbadong likod. Parang may bitbit din siyang palayok sa likod. Kaya ikaw ang pumatay sa dalawang mandirigma ng Heavenly Court. Kaya kung kunin ang buhay mo, kung gayon. Sa sinabi nito, kumilos ang matanda. Isang dosenang malalaking armas na may mga sandata ang biglang nagunat mula sa kanyang likuran at inatake si Philip. Kumunot ang noo ni Philip, first time niyang makakita ng ganito. Marahas niyang itinulak ang babae palayo, naging isang kidlat, at nag-zoom sa paligid, nakikipaglaban sa dosenang armas na may hawak na mga armas. Klang! Kling! Bang! Boom! Isang matinding labanan ang sumiklab sa isang iglap. Ang matanda ay hindi nag-abala tungkol sa pakikipag-away kay Philip. Ang kanyang nagyayelong mga mata ay bumagsak sa batang babae sa di kalayuan kasama si Beelzebub sa kanyang mga bisig. Bata, ibigay mo ang Beelzebub at ililigtas ko ang iyong buhay. Niyakap ng mahigpit ng dalaga si Blackie at sinabing, nanaginip ka. Hindi ko ibibigay sa inyo si Blackie. Malamig na tumawa ang matanda at sinabing, kung ganoon, papatayin ko muna siya bago ka haharapin. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita ay sumigaw ang matanda. Galit na umungol si Philip, at isang Green Peak Sword Formation ang lumitaw sa kalangitan. Pinutol ng 12-dosenang anino ng Green Peak Sword ang dosenang malalaking kamay na ginawa ng matanda. Napasigaw sa sakit ang matanda at mabilis na binawi ang dosenang malalaking kamay. Tumingin siya kay Philip nang may pagtataka at takot at sinabi, sino ka? Ngumisi si Philip at sinabing, walang karapatan ang isang patay na malaman kung sino ako. Sa sinabi nito, nagkusa si Philip na umatake. Napapadyak siya sa sahig at tumalon sa ere. Nilaslas niya ang isang anino ng espadang malaluntian na lotes sa matanda. Pagharap sa Green Lotus Sword Shadow, dumilim ang mukha ng matanda. Galit siyang umungol, at sumabog ang balabal sa kanyang katawan, na nagpakita ng malaking baw ng pagong sa likuran niya. Kabanata 3036. Isang baw ng pagong. Nang makita ito, sumilay ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Philip. Gayunpaman, sa susunod na segundo, kinuha ng matanda ang shell ng pagong sa kanyang likod at inilagay ito sa kanyang harapan. Klang! Ang Green Lotus Sword Shadow ay naglaslas sa itim na shell ng pagong ngunit walang iniwan na bakas. Nagkaroon pa ng ilusyon si Philip na ang Green Lotus Sword Shadow ay hinihigop ng itim na shell ng pagong. Ang shell ng pagong ay hindi ordinaryong bagay. Muling nilaslas ni Philip ang ilang anino ng espada sa matanda. Pasimpleng itinaas ng matanda ang baw ng pagong at hinarang ang mga pag-atake. Ang bawat anino ng espada mula kay Philip ay tumatama sa balat ng itim na pagong ngunit walang iniwang bakas, kahit isang pinong linya. What the hell? Nagulat si Philip. Ngumisi ang matanda, hinawakan ang itim na baw ng pagong, at sinabi kay Philip, binata, alam mo ba kung saan nanggaling ang baw ng pagong na ito? Napakunot ang noo ni Philip, at ipinagmamalaki ng matanda ang sinabi, ang sinaunang kayamanan na ito ay ipinamana sa aking pamilya. Isa itong item na mas matanda kay Emperor Kai at likas na may pinakamataas na depensa. Ligtas kong masasabi na sa mundong ito, walang pangalawang kayamanan na may ganoong defensive power. Kahit isang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay hindi mag-iiwan ng anumang bakas dito, at kahit isang pseudo-realm ng kabilang baybayin ay magdadalawang isip tungkol sa pag-atake dito. Iyon ay dahil ang kayamanan na ito ay magiging mas malakas sa harap ng isang malakas na kalaban. Kung mas malakas ang mga pag-atake na kinakailangan, mas malakas ang mga counter-attacks. Mag-ingat ka! Natawa ang matanda at biglang ibinato kay Philip ang shell ng itim na pagong. Tuwang! Sa isang iglap, isang nakasisilaw na enerhiyang bagyo ang lumabas mula sa shell ng pagong. Ang Green Lotus Sword Shadows at mga sword energies na nilaslas ni Philip kanina ay bumangon na kay Philip. Bukod dito, ang kapangyarihan ay talagang 2 beses na mas malakas kaysa sa mga pag-atake ni Philip ngayon. Kumunat ang noo ni Philip at mabilis na umatras. Sabay sigaw ng galit. Mabilis na nabuo ang isang layer ng Chimera armor sa kanyang katawan, at isang higanteng Chimera ang lumitaw sa kanyang likuran sa isang iglap. Nagningning ang mga mata ng higanteng Chimera. Nang makita ang shell ng itim na pagong, sumabog ito ng may napakalaking pressure at aura ng enerhiya. Kahit si Philip ay nadama na hindi niya makontrol ang kapangyarihan ng katangian ng apoy sa kanyang katawan sa sandaling iyon. Ang kapangyarihang ito ay tila gustong kumawala sa kanyang katawan at labanan ang baw ng pagong. Sa kabutihang palad, sinubukan ni Philip ang lahat upang sugpuin ito at pinakalma ang nagngangalit na higanteng Chimera. Ang higanteng Chimera ay umungal at nagbuga ng apoy mula sa bibig nito. Hamarang ang mga kamao nito sa harap ng dibdib nito at bumuo ng Chimera shield sa mga braso nito.
Ang Green Lotus Sword Shadows ay binomba ang Chimera Shield na parang bagyo. Kabog, kabog, kabog. Natigilan si Philip sa pag-ataking ito at napaatras ng ilang hakbang bago niya pinigilan ang sarili. Makapangyarihan. Ang baw ng pagong na nasa kamay ng matandang ito ay totoong bagay. Napakalakas nito. Isang realisasyon din ang sumagi sa isip ni Philip. Ang galit ng Chimera Giant ngayon ay dapat na nauugnay sa shell ng pagong na ito. Maaari bang isa pang extraterrestrial royal beast ang shell ng pagong na ito sa kabilang baybayin? Habang nagmumuni-muni si Philip, hinawakan ng matanda ang baw ng pagong at hinampas ito sa kanya. Kabanata 3037. Kumunat ang noo ni Philip at itinaas ang kamay, at naghagis ng suntok ang higanteng Chimera. Boom! Ang malaking naglalagablab na kamao ng higanteng Chimera ay bumagsak ng malakas sa kabibi ng pagong na ibinato ng matanda. Buzz! Ang banggaan ay nagdulot ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ay umaalon palabas na parang mga alon sa lahat ng direksyon. Lahat ng kalapit na bahay ay gumuho. Sa kabutihang palad, ito ay isang nakaplanong lugar ng demolisyon, at lahat ng mga residente ay lumipat. Kung hindi, ito ay magiging isang malaking problema. Mabilis na naghiwalay ang dalawa. Hinawakan ng matandang lalaki ang kabibi ng pagong, malamig na tumingin kay Philip, at sinabing, "Bata, tumigil ka na sa pagpupumiglas. Hindi ka kwalipikadong makialam sa mga gawain ng Heavenly Court. Ipinapayo ko sa iyo na ibigay ang babae sa likod mo." Malamig na ngumuso si Philip at sinabing, "Ayokong makialam noong una, ngunit iniinis ako ng mga tao sa Heavenly Court." Sumigaw ang matanda, "Humihingi ka. Ilang dekada na akong nasa secular na mundo at mundo ng disipulo at hindi pa ako natalo. Ngayon, dadalhin ko ang isang maliit na lalaki sa gitnang yugto ng ikapitong sonang tulad mo para sakyan." Pagkasabi niyon ay muling hinampas ng matanda si Philip ng shell ng pagong. Sa pagkakataong ito, isang itim na liwanag ang sumabog mula sa shell, at ito ay naging mas masigla at matindi na parang ito ay buhay. Nanlamig ang mga mata ni Philip, at mabilis siyang umatras. Kasabay nito, isang Chimera Sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang higanteng Chimera sa likod niya ay may hawak ding nagninangas na Chimera Sword, na tumama sa balat ng pagong ng matanda. Ang isa ay Chimera Sword na 12-12 metro ang haba, habang ang isa naman ay isang shell ng pagong na kalahati ng laki ng tao. Gayunpaman, nang tumama ang Chimera Sword sa shell ng pagong, ang maliwanag na pulang ilaw at isang layer ng itim na ilaw ay sumabog. Boom! Ang malakas na defensive power ay sumabog mula sa shell ng pagong at pinalipad ang higanteng Chimera at Philip. Ay hindi! Nakita ng dalagang nagtatago sa di kalayuan si Philip na napaatras ng suntok at napasigaw sa gulat. Marahas na nagpumiglas ang maliit na nilalang sa kanyang mga bisig at tumalon mula sa pagkakayakap ng dalaga. Mabilis itong tumakbo kay Philip, tumalon sa kanyang balikat, at umungol sa langit, biglang sumabog ang isang layer ng itim na energy vortex mula sa katawan ng nilalang, na umikot sa katawan ni Philip at nabuo ang isang itim na Beelzebub armor. Katulad nito, nabuo din ang itim na baluti sa higanteng Chimera, na nagmistulang isang nakakatakot na Panginoon ng demonyo. Nang makita ng matanda ang eksenang ito, nanlaki ang kanyang mga mata habang bumubulong, ito ay Beelzebub Royal Armor. Pagkatapos, binasag muli ng matanda ang baw ng pagong kay Philip. Naikuyom ni Philip ang kanyang mga kamao at naramdaman ang kapangyarihan ng itim na baluti na nabuo sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pinakamataas na kapangyarihan sa pagtatanggol sa baluti na ito. Buzz! Namumula ang mga mata ni Philip habang nilaslas niya ang shell ng pagong gamit ang kanyang espada. Ang espadang ito ay bumasag sa kawalan ng napakalaking presyon ng enerhiya at hinampas ang matanda gamit ang baw ng pagong. Kabanata 3038. Napaharap sa malakas na suntok na ito, ang shell ng pagong ay nakasilaw ng maliwanag sa isang itim na liwanag. Boom! Isang malaking pagong ang lumitaw at umungal ng malakas. Ang malaking Chimera Sword ay tumama sa pagong na nagmula sa shell ng pagong at pumutok sa nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya, na kumalat sa paligid at nabasag ang espasyo dito. Ang mga nakapalibot na bahay ay gumuho sa isang iglap at naging mga guho. Ang matandang lalaki na may kabibi ng pagong ay pinalipad din ng magulong enerhiyang bagyong ito. Ang shell ay nahulog sa sahig na may malakas na kalabog. Nang makita ito, ang matanda ay umungal at gustong sumugod sa shell, ngunit nakita ni Philip ang pagkakataon at pinutol siya ng isang espada. Puff! Naputol sa kalahati ang matanda at agad na namatay. Isang matandang lalaki sa tuktok ng ika-6 na zone ang lumaban sa ilang mga pag-atake mula sa gitnang yugto ng isang tao mula sa ika-7 zone sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa shell ng pagong na ito. Ang baw ng pagong na ito ay talagang pambihira. Binawi ni Philip ang kanyang aura at tumayo sa kinatatayuan. Tinitigan niya ang shell ng pagong sa sahig at dahan-daang lumapit dito.
Sa sandaling ito, ang maliit na bagay sa kanyang balikat ay patuloy na nakaturo sa shell ng pagong sa sahig na may 5 daliri na magkadikit. May sumenyas ito at nagsalita sa tenga ni Philip. Hindi ito maintindihan ni Philip. Nagmamadaling lumapit ang dalaga at sinenyasan ang nilalang na tumalon sa kanyang mga bisig. Paliwanag niya, sabi ni Blackie, magandang bagay itong shell ng pagong. Nakita nito ang parehong bagay minsan sa isang panaginip, na ginawa nitong labis na takot, ngunit lumaki si Blackie kalaunan at natakot ang iba pang bagay. Kumunat ang noo ni Philip sa paliwanag ng dalaga at sinulyapan ang maliit na Beelzebub bago ibinalik ang atensyon sa shell ng pagong. Pagkatapos ay dinampot niya ang bow ng pagong na napakabigat na parang 100 libra ang bigat. Ang mga pattern sa shell ay mukhang napakasinaunang na parabang sila ay ipinasa sa loob ng libu-libong taon. Bukod dito, may mga linya at simbolo sa shell na hindi maintindihan ni Philip. Susunod, sinubukan ni Philip na ipasok ang kanyang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran sa kanyang katawan sa shell. Isang itim na ilaw ang biglang lumitaw. Isang malaking ulo ng pagong ang lumitaw sa harap ni Philip. Tinitigan ng pagong si Philip gamit ang malalaking mata nito na parang sinusubukang ihatid ang mensahe kay Philip sa pamamagitan ng oras at espasyo. Gayunpaman, hindi malinaw na marinig ni Philip. Naramdaman na lang niya na ang halimaw na ito mula pa noong unang panahon ay may mahalagang sasabihin sa kanya. Sa sandaling ito, ang token ni Emperor Kai na dala ni Philip ay biglang kuminang at binalot si Philip at ang anino ng pagong. Ang batang babae at ang Beelzebub ay pinalipad ng 100 metro ang layo. Hoy! Anong nangyayari? Sa labas ng light barrier, patuloy na tinatamaan ng dalaga ang barrier na nabuo ng token ni Emperor Kai. Sa sandaling ito, nang siya ay nasa loob ng harang, sa wakas ay nakita na ni Philip ang tunay na anyo ng malaking pagong. Isang sulyap lang sa pagong ay nakadama ng walang katapusang paghanga at paggalang dito si Philip. Royal Aura. Ang pagong ay nagpakita ng maharlikang kapangyarihan. Kabanata 3039. Tumangala si Philip sa pagong, ngunit nakatingin ito sa token ni Emperor Kai na sa halip ay nakabitin sa hangin. Sinabi nito sa tinig na nababalot ng panahon, nagulat ako nang makita ang token ng Human Emperor na natira sa panahon ng Human Emperor pagkatapos ng libu-libong taon. Tonde ng Emperador ng Tao. Nagulat at naguguluhan si Philip. Hindi ba iyon ang token ni Emperor Kai? Paano ito naging token ng Human Emperor sa halip? Pagkatapos, dahan-daang ibinaba ng anino ng malaking pagong ang ulo at sinulyapan ang maliit na tao sa harapan nito. Bumantong hininga ito at sinabing, ikaw ba ang batang pinili ng Human Emperor? Hindi naintindihan ni Philip, ngunit yumuko pa rin siya at sinabing, paumanhin, hindi ko alam kung paano ka haharapin, ngunit hindi ko kilala itong Human Emperor na iyong tinutukoy. Huff! Muling bumantong hininga ang malaking pagong, tinitigan si Philip ng matagal, at sinabing, sino ang pangalan ko? I don't belong to the same era as you, kaya hindi nakakapagtaka kung hindi mo ako kilala. Dati ako ang emperador ng lupa. Binantayan ko ang lupa sa libu-libong taon. Sa puntong ito, ang pagong ay tila nawala sa nostalgia. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpatuloy ito, naramdaman ko ang Human Emperor sa iyo, ngunit mukhang hindi ka ang Human Emperor. Hindi ko makita ang iyong mga sikreto, ngunit alam kong nasasangkot ka sa isang malaking tukana. Dahil ipinasa sa iyo ng Human Emperor ang token na ito, ipinapakita nito na ikaw ang kanyang napiling kahalili. Boy, gamitin mong mabuti itong Human Emperor's token sa iyong kamay. Magkikita tayong muli. Pagkasabi nito, lumabo ang anino ng malaking pagong. Puno ng mga tanong si Philip at nagtanong, sinong emperador ng tao? Sino ang Human Emperor? Paano ako naging kahalili niya? Pakisabi sa akin. Bago tuluyang lumabo ang anino ng pagong, sinabi nito, ang mundong ito ay hindi kumpleto, at ang sibilisasyong ito ay may ilang mga puwang. Kung gusto mo ng mga sagot, kailangan mong pumasok sa Stargate at magtungo sa kabilang baybayin kung saan makikita mo ang mga sagot sa lahat ng gusto mong malaman. Sa sinabi nito, nawala ang anino. Ang token ni Emperor Kai, na nakabitin sa hangin, ay nawala rin ang ningning at muling damapo sa mga kamay ni Philip. Ayos ka lang ba? Balisang sumugod ang dalaga. Tiningnan ni Philip ang token ni Emperor Kai sa kanyang kamay at nahulog sa pagmumuni-muni. Ano ang ibig sabihin ng pagong? Hey! Hello! Patuloy na tumatawag ang dalaga ngunit hindi narinig ni Philip. Nako, baka nasa spell siya. Blackie, anong gagawin natin? Tanong ng dalaga sa nilalang na nakayakap sa kanya. Agad namang nag-gesture si Blackie ng pag-swipe sa leeg nito. Nagulat ang dalaga, paulit-ulit na umiling, at sinabing, hindi naman. Niligtas niya lang kami. Hindi natin siya mapapatay. Nagkibit balikat si Blackie at mimed na nakatali. Nang makita ito, umiling ang dalaga at sinabing, hindi, siya ang ating tagapagligtas. Si Blackie ay mukhang naiinis at nagreklamo.
Ano ang sinasabi nito? Naku, dahil hindi ka namin kayang patayin o itali, ipagluluto ka na lang namin sa kaldero, halos agad na sagot ng dalaga. Gayunpaman, bumalik siya kaagad sa kanyang katinoan at napasigaw sa gulat, ikaw. Ginantimpalaan ni Philip ang batang babae at ang maliit na Beelzebub ng 2 katok sa ulo bago sinabing, may mga tanong ako sa iyo. Sumama ka sa akin. Kabanata 3,040. Ang batang babae stomp kanyang paa, pouted, at sinundan Philip out sa lugar na ito. Hindi nagtagal, bumalik si Philip sa unang palasyo kasama ang batang babae at ang baw ng pagong. Nang makita ng dalaga ang marangyang bahay ni Philip, tuloy-tuloy siyang tumakbo sa paligid ng bilya dahil sa pagkamangha. Napakunot noo si Martin nang makita niyang bumalik si Philip kasama ang isang batang babae na 17 o 18 taong gulang ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Napaka-playboy pa ni Philip, nanliligaw sa isang dalaga. Ano ang kinuha niya kay Win? Speaking of which, nasaan si Win? Philip, bakit hindi mo kasama si Win? Kanina pa siya wala. Saan siya nagpunta? Lumapit si Martin na may dalang tsaa at nakangiting nagtanong. Tita, salamat, matamis na sabi ng dalaga. Kumunat ang noo ni Philip, nag-isip tungkol dito, at ipinaliwanag, may inaasikaso si Winnie at hindi na siya babalik kaagad. Nang marinig ito, ibinuko ni Martha ang kanyang mga labi, tumalikod, at umalis. Napasulyap si Philip sa dalagang nakaupo sa sofa habang nakalawit ang 2 paa. Tahimik na humiga si Beelzebub sa tabi niya na parang pagod na pagod. Sabihin mo sa akin kung sino ka at kung ano ang nangyayari sa maliit na Beelzebub na ito. Bakit ka hinahabol ng Heavenly Court? Malamig na tanong ni Philip. Umikot ang mga mata ng dalaga at sinabing, Kuya, hindi ako masamang tao. Ako ang Guardian Maiden, at galing ako sa Stargate. Sinabi sa akin ng mga lolo na ang tungkulin ko ay bantayan ang Stargate. Pinalaki si Blackie sa Stargate at tumakbo kasama ako. Gusto ng Heavenly Court na makuha si Blackie para sa pagsasaliksik. Nagsasabi ako ng totoo. Nang makita ang sinseridad sa mga mata ng dalaga, kumunot ang noo ni Philip at nagtanong, sabi mo, Guardian ka ng Stargate. Masiglang tumango ang dalaga at sinabing, tungkulin ito ng dalagang tagapag-alaga. Dapat bantayan ng bawat babaeng tagapag-alaga ang Stargate sa loob ng 5 taon. Dahil sa ating espesyal na konstitusyon, mayroon tayong natural na kaugnayan sa Stargate at malalaman natin kung ano ang nangyayari sa loob ng Stargate. Higit pa rito, ang ating pangangatawan ay kayang sugpuin ang Stargate, ngunit, sa puntong ito, lumamlam ang mukha ng dalaga habang lumuluha ang mga mata nitong sinabi, masyadong makapangyarihan ang Stargate at mauubos ang espesyal na pangangatawan ng Guardian Maiden. Sa huli, ang bawat tagapag-alaga na dalaga ay mamamatay dahil sa pagkawala ng mga pisikal na tungkulin. Kaya, gusto kong samantalahin ang kasalukuyan at lumabas para tingnan ang mundo. Tuwang-tuwa ang batang babae at sinabing, nakita ko ang maraming kawili-wiling bagay sa daan pati na rin ang maraming kawili-wiling tao. Nang makita ang pagbabago ng mood ng dalaga sa pagitan ng lungkot at excitement, tumahimik si Philip. Kailangang gampanan ng isang batang babae sa kanyang huling mga kabataan ang mahalagang gawain ng pagbabantay sa Stargate, na kalaunan ay haantong sa kanyang pagkamatay. Walang magawa si Philip. Siguro mas marami siyang dahilan para pumunta sa Cockley Mountain para maghanap ng mga sagot ngayon. Pagkatapos, tumingin siya kay Blackie at sinabing, sigurado ka ba na Beelzebub iyon mula sa kabilang baybayin? Tumango ang dalaga at sinabing, oo, napakabait ni Blackie, at pinalaki namin ito. Nakakatulong din ito sa amin na bantayan ang Stargate. Gayunpaman, sumimangot si Philip at sinabi, kung tama ang pagkakaalala ko, si Beelzebub ay isang hayop mula sa kabilang panig. Halos winasak nila ang pundasyon at sibilisasyon ng ating sangkatauhan. Bakit ka nagpalaki ng ganyang halimaw? Inaasahan ng dalaga na sasabihin ito ni Philip at sinabing, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ginawa ni Blackie ang mga bagay na iyon. Iba ito sa mga Beelzebub na iyon. Napakabait at lagi kong kasama. Mangyaring huwag saktan ito. Puno ng luha ang mga mata ng dalaga. May naramdaman din si Blackie at biglang umupo. Nakatitig ito kay Philip gamit ang isang pares ng itim na mata at umungol. Tinitigan ni Philip ang itim na mga mata ni Blackie, at dumilim ang mukha nito. Matapos tingnan ito ng mahabang panahon, sinabi niya, hindi ito dapat lumitaw sa sekular na mundo. Magdudulot ka lang ng mas maraming problema sa pamamagitan ng paglabas nito, kaya kailangan kitang pabalikin sa Cockley Mountain sa lalong madaling panahon. Kailangan ko ring pumunta doon para sumama ka sa akin. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng dalaga habang nagtanong, kailangan ko bang bumalik? Gusto ko pa ring i-explore ang outside world. Kabanata 3041. Nang marinig ang sinabi ng dalaga, lumambot ang puso ni Philip. Nasa late teens lang siya.
Siguro ang natitirang oras na lang niya ay ang tinatawag na 5 years. Maaari kitang samahan na magsaya sa Riverdale, ngunit kailangan mo akong sundan pabalik sa Cockley Mountain. Kung hindi, maaari kang umalis ngayon. Ayaw ding mag-imbite ng gulo ni Philip. Tumakas ang babaeng tagapag-alaga sa Stargate, kaya tiyak na susundan siya ng mga taong iyon mula sa Stargate at Cockley Mountain. Okay. Puno ng pananabik at pananabik ang dalaga, kumikislap ang mga mata. Bumalik sa Cockley Mountain. Nagpapatuloy pa rin ang isang matinding labanan sa bulubundukin na nababalutan ng nyebe. 12 ng mga fighter plane ang sumalakay ng ilang beses, ngunit ang malaking spaceship na nakatago sa mga bundok na nababalutan ng nyebe ay maaari pa ring makipaglaban. Nasa pinangyarihan na si Commander Green at personal na pinamunuan ang labanan. Daan-daang mga disipulo na nagsasanay sa Cockley Mountain ang sumugod sa tuktok ng mga bundok na nababalutan ng nyebe at nakipaglaban sa spaceship. Ang kalangitan ay puno ng apoy at lahat ng uri ng mga paraan ng pag-atake ng katangian. Tumagal ng ilang oras ang labanan bago ito natapos. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang na-eject mula sa spaceship at nahulog sa kalapit na mga bundok na nababalutan ng nyebe. Tumayo siya mula sa puting nyebe at sinulyapan ang nasirang spaceship, ang mga fighter plane sa kalangitan, at ang 12 ng mga disipulo. Isang lamig ang bumungad sa mekanikal na mukha. Ito ang regalo ko sa iyo. Please accept it, sabi ng lalaking nakaitim na damit sa malamig na mekanikal na boses, tumalikod, at naglakad palayo sa malalawak na bundok na nababalutan ng nyebe. Hindi nagtagal, inilagay ng mga koponan ng mga gwardya ng Cockley Mountain ang buong lugar sa lockdown. Lumapit si Commander Green at ang iba pa sa malaking spaceship at tumangala. Bumantong hininga siya at sinabing, ito ba ay produkto ng extraterrestrial civilization? Isa itong spaceship na sumasaklaw sa mga panahon at sibilisasyon. Masasabi ni Commander Green sa isang sulyap na ang sasakyang pangkalawakan sa kanyang harapan ay hindi maaaring likhain kasama ng kasalukuyang sibilisasyon sa mundo. Bukod dito, may marka mula sa kabilang baybayin sa sasakyang pangkalawakan na ito. Sa madaling salita, ang spaceship na ito ay nagmula sa kabilang baybayin. Ayusin ang ilang lakas ng tao upang pag-aralan ito sa lugar. Utos ni Commander Green. Sa sandaling ito, isang gwardya ang sumugod at nagsabi, Commander Green, Consul Berry ng Nonagon ay dumating na. Nais niyang itigil natin ang lahat ng mga aksyon. Gusto niyang kunin itong spaceship. Nang marinig ito, sumimangot si Commander Green at malamig na sinabi, nandito na siya. Sabihin sa kanya na walang sino man ang maaaring kumuha ng spaceship. Kung gusto niya itong pag-aralan, maaari niyang dalhin ang kanyang mga tao rito. Oo, sir. Sagot ng guard. Gayunpaman, hindi nagtagal, isang grupo ang dumating sa paanan ng manyabing bundok na ito sakay ng jeep. Tumalon si Cooper Berry sa kotse at tumangala sa tuktok ng bundok. Nang makita niya ang napakalaking spaceship, puno ng galit ang kanyang mga mata. Ito ay isang bagay na pinangarap niya. Isang produkto ng kabihasnan ng ibang shore. Kabanata 3042. Puno ng galit ang mga mata ni Cooper habang naglalakad siya patungo sa bundok na nababalutan ng nyebe kasama ang isang pangkat ng mga personal na gwardya. Maya-maya, dumating si Cooper, at nakangiting sinalubong siya ni Commander Green, Consul Berry, napakabilis mo na rito. Sumulyap si Cooper kay Owen Green at sinabing, Commander Green, kanina pa. Magaling ka sa pamamahala sa Cockley Mountain sa maayos na paraan. Tumawa si Owen at nagtanong, bakit ka nandito, Consul Berry? Para sa bagay na ito, syempre. Tiningnan ni Cooper ang spaceship na lumampas sa teknolohikal na sibilisasyon sa kanyang harapan, at ang kanyang mukha ay puno ng kaguluhan. Naglalakad palapit, iniunat niya ang kamay at hinawakan iyon. Ang malamig na pagpindot, ang teknolohikal na kapangyarihan, at ang sistema ng sibilisasyon ay isang pag-iral na walang katapusang pinagmumultuhan ang mga pangarap ni Cooper. Ngayon, sa wakas ay natagpuan niya ito. Commander Green, dadalhin ko itong spacecraft pabalik sa Nonagon para sa pagsasaliksik. Mangyaring magpadala ng isang koponan upang i-escort ito. Sabi ni Cooper. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Owen at sinabing, Consul Berry, ikinalulungkot kong binaygo kita. Inaanyayahan ng Nonagon na pag-aralan ang spacecraft na ito, ngunit maaari lamang itong gawin dito habang binabantayan ng aking mga tao. Kung hindi, maaari kang umalis. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Cooper habang may lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Sumigaw siya, Owen Green, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang pigilan ang Nonagon? Bumantong hininga si Owen at sinabing, hindi iyon ang kaso, ngunit ang spacecraft na ito ay napakahalaga at hindi ako makakapagdesisyon. Sa ngayon, maaari lamang itong manatili dito. Kung hindi ka nasisiyahan sa aking desisyon, maaari kang pumunta sa Stargate at pag-usapan ito sa 5 marquises. Nang marinig ang 5 marquises na binanggit, nagbago ang ekspresyon ni Cooper.
Nakaranas siya ng pagkatalo sa kamay ng 5 Marquises noon. Kung makikigulo ulit siya sa kanila, kapahamakan ang kahihinatnan. Owen, huwag mo akong takutin sa 5 Marquis. Ako ang konsul ng Nonagon at may karapatang harapin ang mga bagay na hindi kabilang sa panahong ito ng sibilisasyon. Inutusan kita ngayon na ibigay ang spacecraft sa Nonagon. Nagalit si Cooper. Pagkatapos ng lahat, ang sasakyang pangkalawakan na ito ay ang kanyang pangarap, at dapat niyang gamitin ito upang pag-aralan ang sibilisasyon at teknolohikal na kapangyarihan ng kabilang baybayin. Umiling si Owen at sinabing, Consul Berry, wala akong karapatang baguhin ang desisyon ng Stargate. Mayroon akong mga order mula sa 5 Marquises. Ikaw. Galit na galit si Cooper, at agad na bumunot ng baril ang mga guard sa likod niya. Ang mga gwardya sa panig ni Owen ay naglabas din ng kanilang mga baril, at ang magkabilang panig ay nagharap sa isa't isa sa malanyebe na lupaing ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumawa si Owen at sinabing, Consul Berry, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, ito ay Cockley Mountain, hindi ang Nonagon. Bagamat mayroon kaming mga pakikitungo sa negosyo sa isa't isa, ang Cockley Mountain pa rin ang may huling say sa ilang mga bagay. Sana hindi ka lumampas sa linya. Napakagaling. Owen Green, tandaan mo ang sinabi mo kanina. Malamig na sabi ni Cooper. Sa sandaling ito, isang pangkat ng mga gwardya na nakasuot ng golden armor ang dumating sa gitna ng snow sakay ng isang gintong jeep. Ang pangkat na ito ng mga gininto ang nakabaluti na gwardya ay dumaan sa nyebe hanggang sa tuktok ng bundok at nagpakita sa harap ng lahat. Ang lalaking nangunguna ay nakasuot ng gintong baluti at may nyebe sa kanyang mga balikat at helmet. Kabanata 3043. Kumuha siya ng isang token at sinabi kay Owen, Commander Green, ang Imperial Preceptor ay nag-utos na dalhin natin ang produkto ng kabilang baybayin pabalik sa Imperial Palace nang walang anumang pagkaantala. Ang sinumang hamarang sa ating daan ay papatayin ng walang awa. Nang makita ni Owen ang pangkat ng mga Golden Armored Guard na ito, may napagtanto siya. Nang makita niya ang Imperial Token sa kamay ng kabilang partido, naunawaan niya kaagad ang lahat. Bahagyang nagbago ang mukha niya habang iniisip iyon. Pagkatapos, sinabi niya sa Golden Armor Guard na nangunguna, Aking Panginoon, kailangan kong ipaalam ito sa 5 Marquises. Makakagawa lang ako ng aksyon kapag naaprubahan nila. Kumunat ang noo ng nangungunang guard at sinabing, makipag-ugnayan sa kanila dali. Nang matanggap ang utos, tumalikod si Owen at kinuha ang satellite phone mula sa kanyang bantay. Mabilis siyang nakipag-ugnayan sa 5 Marquises. Sa sandaling ito, nakabantay pa rin ang 5 Marquis malapit sa Stargate. Oo. May tawag mula kay Owen, nakasimangot si Marquis Fulmore, kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa, at ikinonekta ang tawag. Marquis Fulmore, ang Imperial Preceptor ay may mga utos na ibalik ang spacecraft sa Imperial Palace, sabi ni Owen. Kumunot ang noo ni Marquis Fulmore at sinabing, dahil naibigay na ang utos, dapat kang kumilos ng naaayon. Nandito rin ba ang mga taga-Nonagon? Oo, Marquis Fulmore. Personal na nandito si Consul Berry, pero tinanggihan ko siya, sagot ni Owen. Well, that's fine. Then, sabi ni Marquis Fulmore at tinapos ang tawag. Ang iba pang 4 na Marquises ay tumingin kay Marquis Fulmore at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng Imperial Preceptor? Inilagay ni Marquis Fulmore ang kanyang mga kamay sa likod, tumingin sa sinaunang Stargate sa di kalayuan, at sinabing, sa palagay ko ay naghahanda na ang Imperial Preceptor para sa kanyang paglipat, kaya dapat na rin tayong magsimulang maghanda. Nagkatinginan ng 4 na Marquis at tumango na nagsabing, magsimula na tayo, kung gayon. Sa gilid na ito, nilapitan ni Owen ang Golden Armor Guard at sinabing, pumayag na ang 5 Marquis. Tumango ang Golden Armored Guard, tumalikod, at umalis. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Cooper. Hindi niya inaasahan na magiging interesado rin dito ang Imperial Preceptor. Maaari ba siyang makipaglaban sa Imperial Preceptor? Syempre hindi. Kaya, inihagis ni Cooper ang kanyang mga braso sa galit, tumalikod, at umalis. Bumalik sa kotse, matamang tiningnan ni Cooper ang pangkat ng mga gininto ang nakabaluti na gwardya at sinabing, makipag-ugnayan sa ilang tao para harangin sila sa kalagitnaan. Dapat kong hawakan ang produkto mula sa kabilang baybayin sa lahat ng mga gastos. Consul Berry, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Utos iyon ng Imperial Preceptor, mataimtim na tanong ng kanyang personal na gwardya. Malamig na sabi ni Cooper, sa nalalatagan ng nyebe, sinong makakaalam na ako ang nasa likod nito? Siguraduhin lamang na itago ang iyong landas. Hanggat nahawakan natin ang bagay na iyon, hindi mahalaga kung ang lahat ng mga Death Warrior ay mapatay. Oo, Consul. Di nagtagal, ang mga Golden Armor Guard at ang mga espesyal na gwardya ng Cockley Mountain ay nag-escort sa malaking spaceship sa mga bundok na natatakpan ng nyebe patungo sa Imperial Palace.
Gayunpaman, sa kalagitnaan, isang insidente ang nangyari at isang matinding labanan ang sumiklab. Samantala, sa Imperial Palace, ang Imperial Preceptor ay galit na galit. Nalaman mo na ba kung sino ang may gawa nito? Malamig at galit na tanong ng Imperial Preceptor. Nakaluhod ang isang guard na nakasuot ng golden armor, nagsusuri pa kami, pero nakuha lang namin ang ilang Death Warrior na walang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sumimangot ang Imperial Preceptor, tumayo sa likod ng kanyang mga kamay, at sinabing may malamig na tawa, napakagaling. Sa teritoryo ko, may nangahas na hamarang sa isang bagay na gusto ko. Magaling. I-deploy ang 3,000 Golden Battalion ng sabay-sabay at palibutan ng Nonagon. Galit na sigaw ng Imperial Preceptor. Hindi na kailangang mag-imbestiga. Alam na alam ng Imperial Preceptor kung sino ang nasa likod nito. Imperial Preceptor, hindi natin dapat. Wala kaming ebidensya ngayon. Ang paggawa nito ay makakasama sa pangkalahatang sitwasyon. Isang lalaking nakasot ang lumabas mula sa kanyang likuran. Nang marinig ito, sumimangot ang Imperial Preceptor at malamig na sinabi, nawawala na ang Nonagon. Kailangan kong magbigay ng halimbawa. Walang talakayan sa bagay na ito. Kabanata 3044. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ng Imperial Preceptor ay umiling ng walang magawa at bumaantong hininga. Kapag nakapagpasya na ang Imperial Preceptor, walang makapagbabago ng isip. Ako na ang mag-aayos, kung gayon, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at umalis sa Imperial Palace. Ang Imperial Preceptor ay nakatayo sa bulwagan na may matinding lamig na makikita sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang lumingon sa bakanan ng pangunahing bulwagan at nakangiting sinabi, pagkalipas ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon mong bumisita sa aking Imperial Palace. Isang matandang lalaki na nasa likod ang mga kamay ang pumasok sa bulwagan. Imperial Preceptor, matagal na. Ito ay isang matanda na boses na naglalaman ng mga alituntunin ng kidlat. Roger Clark? Hindi na kailangang tumayo sa seremonya, ngumiti ang Imperial Preceptor at tumayo sa pwesto habang nasa likod ang mga kamay, nakatingin sa matandang papalapit. Puno ng emosyon ang Imperial Preceptor habang tinitingnan ang maalamat na figurang ito. Pareho siyang kaibigan at karibal. Mga kaibigan sa tungkulin at karibal sa isang personal na antas. Huminto si Roger, tumangala sa skylight, at sinabing, gusto mo pa ring pag-aralan ito. Sinabi ng Imperial Preceptor, ang isang hula ay isang ebolusyon ng mga patakaran ng mundo at ang ating kaalaman. Tumango si Roger nang walang sagot at sinabing, kung ganoon, dapat ay hinulaan mo ang variable na iyon. Kumunat ang noo ng Imperial Preceptor at sinabing, tama. Tumangala siya sa skylight at sinabing, the world is unpredictable. Akala ko ang laro ng chess ay napagpasyahan na, ngunit sa aking sorpresa, ang ilang mga variable ay lumitaw ng wala saan. Maraming bagay ang lampas sa ating inaasahan at mga paghatol. Kung titingnan mo, kahit ang iyong anak ay lumampas sa iyong inaasahan. Umiling si Roger at sinabing, hindi ako kailanman nagtakda ng anumang inaasahan para sa kanya. Ang kanyang paglago ay palaging nasa loob ng mga tuntunin ng mundong ito. Kung hanggang saan ang kaya niyang paglaki ay ang kanyang kapalaran at ang kapalaran din ng mundong ito. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ng Imperial Preceptor at sinabing, ngunit ang hula ni Benny Larsen ay hindi ganoon. Si Philip ay wala sa loob ng 5 elemento at hindi isang nakapirming bahagi sa mundong ito. Hindi siya bagay dito. Ang kanyang kapalaran ay kabaligtaran ng mga patakaran ng mundo dito. Maaaring hindi niya makapasok sa kaharian na iyon sa buong buhay niya. Mahinahong sinabi ni Roger, hindi mali ang mga hula na ginawa ninyo ni Benny, ngunit isang bagay ang nakalimutan mo, ang kanyang ina. Noong nasa paligid si Charlotte, hinulaan niya ang parehong resulta na hinulaan mo ngayon, kaya iniwan niya siya ng maraming bagay. Ang kapalaran ni Philip ay hindi na isang bagay na maaari mong hulaan sa kalooban. Hindi siya kabilang sa mundong ito, ngunit kabilang siya sa mundong ito at the same time. Nang marinig ang pangungusap na ito, itinaas ng Imperial Preceptor ang kanyang kilay at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ang Human Emperor. Casual na sinabi ni Roger, ngunit ito ay nagpanginag sa Imperial Preceptor. Ang emperador ng tao. Inulit ng Imperial Preceptor at may sensinang sinabi, sinasabi mo ba na siya ang may tadhana ng Human Emperor? Hindi ito itinanggi ni Roger at sinabing, walang anumang palatandaan ng Human Emperor sa loob ng libu-libong taon. Ang huling Human Emperor ay lumabag sa mga alituntunin ng mundo at kalaunan ay tumayo. Simula noon, wala ng Human Emperor na muling nagpakita. Alam mo ba kung bakit? Ang Imperial Preceptor ay umiling sa pagtataka. Sabi ni Roger, dahil sa Stargate. Naapektuhan nito ang mga alituntunin ng mundong ito at pinigilan ang tadhana ng Human Emperor, na naging dahilan upang hindi na siya ipanganak.
Sa buong panahon, maraming mga nauna ang humabol sa Human Emperor at sa landas nito, ngunit ang lahat ay natapos sa walang kabuluhan. Kabanata 3045. Ang God Creation Project ay walang iba kundi isang plano upang hanapin ang Human Emperor at isa ring plano upang labanan ang Stargate at ang lupain sa kabilang baybayin. Siguro walang makakaisip kung ano ang hitsura ng Diyos at walang maniniwala dito. Gayunpaman, umiiral ang Diyos. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng sibilisasyon, ang pag-unlad ng mundong ito, at ang mga palatandaan ng isang extraterrestrial na sibilisasyon, paano natin maitatanggi ang pagkakaroon ng Diyos? Ang tinatawag na Diyos ay maaaring isang propeta na nakahihigit sa ating pag-iral o isang puwersa ng teknolohiya na nakahihigit sa sibilisasyon ng mundong ito. Anyway, ito ay isang mabigat at nakakatakot na pag-iral. Ang Imperial Preceptor ay nakinig sa paliwanag ni Roger na nakakunot ang noo at nagtanong, so ano ang gusto mong sabihin? Sinabi ni Roger, ang kapalaran ng Human Emperor ay nagising, ang God Creation Project ay muling isaaktibo, at ang mga kakaibang paggalaw ay mangyayari din sa Stargate. Ang mga pag-iral sa kabilang baybayin ay patuloy na nagbabantay sa mundong ito. Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ng Imperial Preceptor, at sinabi niya, ang God Creation Project ay muling isaaktibo. Tumango si Roger at sinabing, pagkalipas ng isang buwan, pipili tayo ng mga pinakatalentadong tao sa mundong ito, at muli nating bubuksan ang Stargate at isasama sila sa kabilang baybayin para sa God Creation Training. Nang marinig ito, nagdilim ang mga mata ng Imperial Preceptor, at sinabi niya, naghanda na ako, ngunit bakit biglaan? Nagtaas ng kilay si Roger, tumangala sa mabituing kalangitan sa pamamagitan ng skylight, at sinabing, dahil nagbigay ng babala ang pintuan ng pamilya Clark. Ang pinto ng pamilya Clark. Nagdilim ang mukha ng Imperial Preceptor, at sinabi niya, masyadong nagmamadali. Kailangan pa nating maghanda. Sabi ni Roger, kaya nga nandito ako para makita ka. Ang mundo ng mga disipulo ay maaaring ihayag sa publiko, upang bigyang daan ang mas maraming tao na pumili kung maging isang ordinaryong tao o matuto ng mga advanced na kakayahan upang maghanda para sa mundong ito. Ito. Ang Imperial Preceptor ay nahulog sa malalim na pagmumuni. Tumalikod na si Roger para umalis. Bago niya gawin, sinabi niya, ang iyong anak na babae na nawala noon ay talagang maayos ang pamumuhay. Ipinadala ko siya sa pamilya Larsen. Dapat mong puntahan siya kung may oras ka. Boom! Ang pangungusap na ito ay sumabog sa isipan ng Imperial Preceptor. Buhay pa ang anak niya. Noon, pinangunahan ng Imperial Preceptor ang 8 Supremo upang labanan ang mga kaaway. Nagbalik silang matagumpay, ngunit ang kanyang anak na babae ay nawala nang hindi sinasadya ng walang balita sa kanyang kapakanan. Ito ang walang hanggang sakit ng Imperial Preceptor. Mga bantay, sundan mo ako sa pamilya Larsen. Pagkaraan ng 3 araw, nakipagkita si Philip sa iba at naghanda na umalis patungong Cockley Mountain. Nang makita nila ang dalaga at ang maliit na nilalang, nagulat si Fennel at ang iba pa. Matapos malaman ang background ng dalaga at ng maliit na nilalang, nagkatinginan sila. Ang babae ay ang tagapag-alaga na dalaga, at ang kanyang pangalan ay Jan Ike. Philip, sigurado ka bang Beelzebub iyan? Nagdududang tanong ni Fennel. Kumunot ang noo ni Philip at sinabing, I'm not sure, but she said so. Kung gusto nating malaman, kailangan nating pumunta sa Cockley Mountain para malaman ang katotohanan. Tumango si Fennel at sinabing, pero sinabi mo na pinigilan ka ni Win na pumunta sa Cockley Mountain at sinabing conspiracy ito ng pamilya Lovelace. Hindi ka ba mahuhulog sa bitag kung pupunta tayo ngayon? Napabuntong hininga si Philip at sinabing, kahit na, kailangan kong pumunta dahil gusto kong hanapin si Win. Kung talagang may gagawin ang Lovelace family, we can just act accordingly. Tumango si Fennel at sinabing, iyon lang ang magagawa natin sa ngayon. Matapos ayusin ang lahat, si Philip at ang iba ay nagtungo sa Cockley Mountain. Habang sumasakay sila ng private jet, 5 o 6 na oras lang bago nila narating ang Cockley Mountain. Gayunpaman, ang malalawak na bundok na nababalutan ng nyebe ay nagdudulot pa rin ng takot sa kanilang mga puso. Hindi nagtagal, nakita nila ang maalamat na Cockley Mountain. Kabanata 3046. Isang malawak na bundok na nababalutan ng nyebe ang bumungad sa kanilang mga mata. Ang mga gumugulong na bundok ay nagmistulang isang higanting dragon na nakahiga sa buong lupain. Ang mga bundok ay metatayog at walang nakatira. Kahit na sa kasalukuyang teknolohiya, ang pagtapak sa Cockley Mountain ay magiging isang mapanganib na karanasan. Ito ay nababalot ng misteryo mula noong sinaunang panahon na may maraming mga tala ng Cockley Mountain sa kasaysayan. Kung tungkol sa kung mayroong isang Diyos dito, walang nakakaalam at hindi rin ito mapapatunayan. Sa anumang paraan, ang Cockley Mountain ay palaging isang iginagalang na lugar sa bansa.
Tumingin si Philip sa nababagsak na mga bundok na nababalutan ng nyebe at napuno ng damdamin. Sa napakalawak na kalikasang ito, ang mga tao ay napakaliit at hindi gaanong mahalaga. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay sadyang kamangha-mangha. Ang mga bangin sa pagitan ng mga bundok na iyon ay tila pinutol ng mga espada ng mga tao. Anong uri ng kapangyarihan ang maaaring umukit ng gayong bundok? Hinawakan ng babaeng tagapag-alaga ang Beelzebub sa kanyang mga bisig at tumingin sa walang katapusang Cockley Mountain sa pamamagitan ng porthole. Kinagat niya ang kanyang mga labi na parabang nag-aalangan siyang bumalik dito. Sinulyapan ni Philip ang kanyang ekspresyon at nakangiting sinabi, mukhang nag-aatubili kang bumalik. Sabi ng Guardian Maiden, oo naman. Ang boring dito. Ang ginagawa ko lang ay samahan ang 5 matandang iyon araw-araw. Nakakatamad kasing pwede. Nagkibit balikat si Philip. Sa oras na ito, sinabi ng piloto ng eroplano, Mr. Clark, kailangan nating maghanda para sa landing. May restricted flight area sa unahan na hindi namin madaanan. Tumingin si Philip sa ibaba ng porthole at tumango bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, dumaong sila sa malapit na snowy tarmac. Bumukas ang pinto ng eroplano, at nilamon sila ng malamig na hangin. Sa kabutihang palad, lahat ay naisuot ng maaga ang kanilang mga gamit sa taglamig. Napuno ng makapal na nyebe ang kanilang mga mata, at maging ang hangin na nilalanghap nila ay napakalamig. Matapos makuha ang kanilang mga gamit, nakita nila ang isang pangkat ng mga gwardya na nakasuot ng puting uniforme ng panlaban sa nyebe at armado ng mga baril na papalapit sa kanila. Sila ay mga bantay ng Cockley Mountain at ang unang linya ng depensa na pumasok sa Cockley Mountain. Pakipakita ang iyong mga dokumento. Ang nangungunang gwardya na may malamig na mukha ay sumulyap kay Philip at sa kanyang partido na may seryosong tingin. Ang mga baril na nasa kamay ng mga sundalo ay punong-puno. Anumang kakaibang paggalaw at sila ay papatayin. Ang Cockley Mountain ang namuno sa lugar na ito. Kahit sinong tagalabas ay papatayin kung hindi sila sumunod sa utos. Inilabas ni Philip ang mga inihandang dokumento at iniabot sa lalaking nangunguna. Ang lalaki ay nakasuot ng maskara na natatakpan ng isang layer ng yelo mula sa hangin at nyebe. Tiningnan niya ang mga dokumentong iniabot ni Philip bago tumingin sa kanila, at biglang lumuwa ang mga mata niya sa sobrang lamig. Ang mga dokumento ay peke. Mga especially iya sila na ipinadala ng kalaban. Patayin agad sila. Sumigaw ang nangunguna, mabilis na itinutok ang baril kay Philip at sa kanyang partido, at hinaila ang gatilyo. Hinaila din ng mga guard sa likod niya ang gatilyo. Dagatatat, mabilis na napuno ng mga putok ng baril ang malamig na hangin. Ang naipon na nyebe ay maaaring huminto sa mga tunog, kaya hindi ito nagdulot ng maraming kaguluhan. Gayunpaman, ang mga gwardya ang nahulog sa pool ng dugo. Kabanata 3047. Halos kaagad, lahat ay nahulog at namatay. Pinisil ni Philip ang gintong Desert Eagle na hinugot niya, walang magawang tumingin sa mga bangkay, at sinabing, mukhang hindi tayo tinatanggap. Iniligpit din ni Fennel at ng iba pa ang kanilang mga sandata, lumapit, at malamig na sinabing, hindi na sila makapaghintay na patayin tayo sa oras na dumating tayo. Ang mga nasa likod nito ay hindi ganoon kasimple. Nakatingin sa malayo si Philip na nakakunot ang noo at sinabing, sabay-sabay tayong humakbang. Ang Cockley Mountain ay mas komplikado kaysa sa naisip namin. Pagkatapos, tumingin siya sa 17 sa kanyang likuran at sinabing, linisin mo ang kalat. Huwag kang mag-iwan ng anumang bakas. Tumango si 17 at mabilis na nilinis ang lugar kasama ang ilang miyembro ng Shadow Guards. Pagkatapos noon, nagpalit sila ng uniforme ng mga gwardya ng Cockley Mountain na ito at naglakad patungo sa mga armored vehicle sa di kalayuan. Ang babaeng tagapag-alaga ay tila interesado sa mga pangyayari at sinundan si Philip habang nagtatanong, sino ka? Bakit ka sinubukang patayin ng mga gwardya ng Cockley Mountain? Binuksan ni Philip ang pinto ng snow jeep, malamig na tumingin kay Jan Ike, at sinabing, sumakay ka sa kotse. Sinulyapan ng batang babae ang jeep, napakagatlabi, at sumakay sa kotse. Sumakay din si Philip at ang iba pa sa 2 jeep at tumungo sa unang linya ng City Wall Defense. Batay sa navigation system na naka-install sa kotse, dumating sila sa unang linya ng Joint Defense Point makalipas ang kalahating oras. Ang mga tarangkahan ng checkpoint ay mahigpit na sarado, at ang mga gwardya ng Cockley Mountain ay nakapwesto sa magkabilang panig. Ang ilang mga nakabaluti na sasakyan at artilleria ay mahusay ding nakatago sa kalapit na mga bundok, na hindi matuklasan ng karamihan ng mga tao. Hindi nagtagal, ilang gwardya na may mga baril ang umabot para pigilan ang paparating na mga jeep. Lumapit ang isa sa kanila, kumatok sa pinto, at sinabing, ipakita mo ang iyong pass. Inilabas ng Shadow Guard na nagmamaneho ng jeep ang pass na nakita niya kanina at ibinigay sa lalaki. Ilang sulyap ang ginawa ng guard bago tumingin sa mga tao sa loob ng sasakyan.
Nang makita niya sina 17 at John Ike sa likod na hanay, sumimangot siya at nagtanong bakit may mga babae rito. Lumabas ka sa kotse. Kailangan nating suriin. Itinaas ng gwardya ang kanyang baril at sumigaw. Sa isang iglap, tinutukan ng mga gwardya sa labas ang kanilang mga baril at pinalibutan ang dalawang jeep. Hinawakan ni Philip ang pinto ng kotse, at nanlamig ang kanyang mga mata. Handa siyang mag-aklas anumang oras. Sa pagkakataong ito, naglabas si John Ike ng isang dokumento, inihagis ito sa gwardya, at sinabing, pwede ba tayong pumasok ngayon? Sinulyapan ng gwardya ang dokumentong inihagis sa kanya ni John Ike, at isang malamig na pawis ang bumuho sa kanyang noo. Agad siyang sumaludo ng may paggalang, ibinalik ang dokumento gamit ang dalawang kamay, at sinabing, Guardian Maiden, pasensya na hindi kita nakilala. Ipasok. Buksan ang mga tarangkahan at papasukin sila. Lumingon ang kapitan ng mga gwardya at sumigaw sa taong nasa likuran niya, at bumukas ang malaking electronic gate. Si Philip at ang iba ay pumasok at nagmaneho. Matapos magmaneho ng malayuan, nilingon ni Philip si John Ike at sinabing, mataas ba ang katayuan mo rito? Nagpout si John Ike at hindi pinansin si Philip, niyakap ang Beelzebub sa kanyang mga bisig. Nagkibit balikat si Philip at hindi itinuloy ang bagay na ito. Gayunpaman, dahil sa presensya ni John Ike sa grupo, naging maayos ang kanilang biyahe ng walang hadlang. Dumaan sila sa 4 na checkpoints bago sila tuluyang nakapasok sa Cockley Mountain. Isang malaking pader ng lungsod na paalang na tumatakbo sa kabila ng kanya na nasa harapan nila. 12 ng metro ang taas nito kasama ang lahat ng pinaka-advanced na sistema ng arma sa pader ng lungsod. Daan-daang mga gwardya na may mabibigat na artillery na depensa ang nakatayo sa harap at pagkatapos ng pader ng lungsod. Tumingin si Philip at nakita niya ang 12 ng mga disipulo sa gitna ng mga bantay. Ang tunay na lokasyon ng Cockley Mountain at ang Stargate ay nasa likod ng malaking gawa ng tao na pader ng lungsod. Kabanata 3048. Huminto ang dalawang jeep dahil lahat ay kailangang bumaba sa mga sasakyan at maglakad mula roon. Bumaba sila sa mga sasakyan, nagkatinginan, at naglakad patungo sa mga bantay sa gate. Dumating ang ilang gwardya at sinulyapan si Philip at ang iba pa. Tiningnan nila ang kanilang mga dokumento at nagtanong, hindi ka kabilang sa lugar na ito. Bakit ka nandito? Si Philip ay nakasuot ng uniforme ng mga gwardya ng Cockley Mountain at sinabi sa mahinang boses, kailangan nating i-escort ang babaeng tagapag-alaga pabalik. Ang babaeng tagapag-alaga. Tumaas ang kilay ng kapitan ng gwardya at tumingin sa gilid ni John Ike sa likod ni Philip. Agad siyang humakbang at hiningi ang mga dokumento ni John Ike na may magalang na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos, sinabi niya kay Philip at sa iba pa, kami na ang bahala sa escort duty mula ngayon. Maaari kang bumalik sa unang linya ng depensa. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Philip, ngunit hindi ito makita ng kabilang partido sa pamamagitan ng kanyang maskara, mabilis na sinabi ni John Ike, hindi na kailangan, sasamahan nila ako. Ang kapitan ng gwardya ay nagpakita ng lamig sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang ngumiti at sinabing, Guardian Maiden, nakatanggap lang kami ng utos mula kay Commander Green at sa 5 Marquis. Kapag nahanap na namin ang kinaroroonan mo, kailangan ka naming i-escort ng personal. Pagkasabi nito, malamig na tinitigan ng matipunong lalaki si Philip at ang iba pa at sinabing, bumalik ka sa iyong unang linya ng depensa. Hindi kumikibo si Philip. Hindi niya napansin ang paligid at tinansya ang mga kalapit na puwersang nagtatanggol. Mayroong 500 armadong gwardya, 12 ng machine gunner at kuta sa pader ng lungsod, missile launcher, at ilang fighter plane na nakaparada sa malapit. 12 ng mga disipulo ang nakihalubilo sa mga gwardya na ito, at ang kanilang lakas ay hindi mababa, kahit man lang mga disipulo sa ika-4 na sona na may kaunting mga disipulo din sa ika-6 na sona. Kahit na ang isang disipulo sa unang bahagi ng ika-7 sona ay hindi nang ahas na magbigay ng garantiya na maaari nilang harapin ang puwersang ito sa pagtatanggol. Bingi ka ba? Magmadaling bumalik sa iyong unang linya ng depensa. Galit na umungol ang matipunong lalaki at lumapit kay Philip. Itinaas niya ang kanyang kamay, inilabas ang baril sa kanyang baywang, at itinutok sa ulo ni Philip. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ginawa ni Philip ang kanyang hakbang. Agad niyang kinuha ang baril sa kamay ng lalaki at inilagay sa pagitan ng mga kilay ng kabilang partido. Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Sa isang iglap, tinutukan ng mga nakapaligid na gwardya ang kanilang mga baril kay Philip at sa kanyang partido. Ang kapaligiran ay naging lubhang tense. Pinandilatan ni Philip ang lalaking nasa harapan niya at malamig na sinabi, isasama natin ang babaeng tagapag-alaga sa loob. Kabastusan. How dare a guard in the first line of defense patamaan ako? Ito ay kalokohan. Galit na umungol ang matipunong lalaki, nagliliyab ang mga mata.
Gayunpaman, hinailan ni Philip ang safety catch ng baril at malamig na sinabi, uulitin ko, isasama natin ang babaeng tagapag-alaga sa loob. Napakunot noo ang lalaki, nakaramdam ng takot at sama ng loob. Ano ang mali sa lalaking ito? Pagkatapos ng maikling paghaharap, galit na nagngangalit ang lalaki, itinaas ang kanyang kamay, at sumigaw, lahat, itabi ninyo ang inyong mga baril at pasukin ang mga iyon. Sa isang iglap, iniligpit ng mga gwardya ang kanilang mga baril. Kabanata 3049. Hawak pa rin ni Philip ang baril sa ulo ng lalaki at pinagmamasdan si Fennel at ang iba pa na maayos na dumaan sa gate kasama si John Ike bago ito dahan-daang pumasok sa loob. Pagkapasok nila, galit na inihagis ng lalaki ang kanyang sombrero sa lupa at umungal, ano ang nangyayari sa unang linya ng depensang ito? Baliw ba sila? Habang naglalabas siya ng galit, biglang may boses na nagmula sa headset, lahat, alerto. Nakapasok ang mga tagalabas sa Cockley Mountain. Napatay na ang ikapitong pangkat ng unang linya ng depensa. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa papaalis na likod ni Philip at ng iba pa. Umungol siya, pagkatapos nila. Mga especially iya sila. Sa isang iglap, ilang koponan ang naghabol. Matapos dumaan si Philip at ang iba pa sa malaking pader ng lungsod, lumihis sila sa pangunahing kalsada at hinabol ang hangin at nyebe upang makapasok sa kalapit na mga bundok. Sa sandaling ito, nakahiga sila sa gilid ng isang kalapit na bangin at tumingin sa ibaba sa mga search party. Ngumisi si Fennel at sinabing, nahulaan niya. Matutuklasan ba nila ang ating pagkakakilanlan? Inayos ni Philip ang kanyang sombrero at sinabing, napakasimple. Kung sila ang puwersa ng depensa ng Cockley Mountain at hindi nila tayo matuklasan, masyado silang mahina. Pagkatapos noon, tumingin si Philip sa malayo at sinabing, kailangan nating lumayo sa pangunahing kalsada. Hindi pa natin alam ang sitwasyon sa loob ng Cockley Mountain, kaya maglakad na lang tayo mula rito. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni John Ike na namumula sa lamig habang sinabing, ano? Kailangan ba nating dumaan sa mga bundok? Hindi pwede. It's not a big deal kung sasabihin ko lang sa kanila na pinapasok ko kayo. Nilinggan ni Philip si John Ike at sinabing, kung sasabihin ko ba sa iyo na ang mga taong iyon ay hindi talaga nilayon na ihatid ka sa Stargate ngunit gusto kang kidnapin, maniniwala ka ba sa akin? Nang marinig iyon, kinusot ni John Ike ang kanyang malalaking mata at naguguluhan na sinabi, paano sila? Ito ay Cockley Mountain. Hindi sila maglalakas loob. Ngumiti si Philip at sinabing, in the face of interests, nothing is impossible. Napakahalaga mo sa Cockley Mountain. Sigurado akong maraming tao ang gustong humawak sa iyo para bantayin ang Cockley Mountain. Pero paano mo nalaman na gusto nila akong kidnapin? Seryosong tanong ni John Ike. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang mga tao ay maaaring maging napakasama. Simple lang. Humalaklak si Philip at sinabi, napakahalaga mo sa Cockley Mountain, ngunit pagkatapos marinig ang balita ng iyong pagbabalik, wala talagang dumating para sunduin ka ng personal. Sa halip, ang mga tinatawag na gwardya na ito ay nais na ibalik ka. Hindi mo ba naisip na wala itong saysay? Natahimik si John Ike at nanlabo ang kanyang mga mata. Ayaw niyang maniwala, ngunit may punto si Philip. Tumingin si Fennel sa kanya at walang magawang umiling. Sa unang tingin, ang batang babae na ito ay malinaw na walang karanasan sa mga paraan ng mundo at hindi naiintindihan ang mas madilim na bahagi ng kalikasan ng tao. Sino sa tingin mo ito? Tanong ni Fennel. Kumunot ang noo ni Philip, nag-isip tungkol dito, at sinabing, siguro sa pamilya Lovelace o sa Nonagon. Anyway, kailangan nating maging alerto. Ilang sandali pa, tumayo si Philip at sinabing, tara na. Pagkatapos, naglakad ang grupo sa kabundukan na sinusundan ang ruta sa alaala ni Fennel patungo sa maliit na pangunahing lungsod sa kailaliman. Sa sandaling ito, sa isang gusaling natatakpan ng nyebe sa pangunahing lungsod. Napakapangit ng mukha ni Owen Green habang galit na nakatitig sa electronic surveillance screen. Sa screen, ipinakita nito ang naunang eksena kung saan nagpanggap si Philip bilang isang gwardya ng Cockley Mountain at dinala si John Ike at ang iba pa sa mga linya ng depensa. Hanapin mo sila agad. Siguraduhing hanapin ang kinaroroonan ng dalagang tagapag-alaga. Gayon din, ipaalam sa 5 markis na siya ay bumalik. Malamig na sabi ni Owen habang mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Hindi niya akalain na may makakadaan sa napakaraming linya ng depensa at makapasok sa puso ng Cockley Mountain nang hindi nasaktan. Kabanata 3050. Habang galit na galit si Owen, huminto sa harap ng gusali sakay ng jeep ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng espesyal na uniforme sa labanan. Ilang lalaki ang lumabas sa sasakyan na may mga espesyal na medalya sa kanilang mga balikat. Nakasuot sila ng snow robe. Lamingga-lingga sila sa paligid ng may yelong mga mata bago pumasok sa gusali.
Gusto silang pigilan ng gwardya sa pinto ngunit tumabi sila at pinapasok sila matapos makita ang kanilang mga dokumento. Diretso silang naglakad papunta sa meeting room sa pinakamalalim na bahagi ng building. Commander Green, narito ang mga tao mula sa Supernatural Bureau, pumasok ang isang sekretarya sa silid ng pagpupulong at sinabi. Inilabas ni Owen ang kanyang galit. Nang marinig ang mga salita ng sekretarya, nanlamig ang kanyang mga mata, at nakakunot ang noo niyang sinabi, hayaan mo silang maghintay sa labas. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga taong iyon ay pumasok sa meeting room at malamig na tumingin sa paligid. Ang lalaking nangunguna ay may parisukat na panga, balbas, seryosong mukha, at malamig na mga mata. Tumingin siya kay Owen at sinabing, Commander Green, kumusta ka na? Nang makita ang mga hindi inanyayahang bisitang ito, nakaramdam ng lamig sa gilid ng mga mata ni Owen, ngunit pinilit niyang ngumiti at sinabing, Deputy Commander Pascal, may meeting tayo. Maghintay ka sa hall. Tumawa ang lalaki, humila ng upuan, at umupo. Aniya, ang ganda lang. Pwede akong sumali sa meeting. Nang marinig ito, napangiwi si Owen at galit na sinabi, Derek Pascal, ano ang kahulugan nito? Ito ang Cockley Mountain, hindi ang iyong Supernatural Bureau. Ngumiti si Derek, nag-cross ang kanyang mga braso, at walang pakialam na sinabi, Commander Green, alam ko na ito ang Cockley Mountain, ngunit marahil hindi mo alam na inutusan ng Imperial Preceptor ang Supernatural Bureau na opisyal na makipagsanib puwersa sa Cockley Mountain para harapin ang Stargate ng magkasama. Habang sinasabi iyon, isang subordinate sa likod ni Derek ang nag-abot ng isang dokumento kay Owen at sinabing, Commander Green, pakisuyong tingnan. Galit na kinuha ni Owen ang dokumento at sinulyapan ito. Hinampis niya ang dokumento sa mesa at galit na sinabi, itong dokumento ay peke. Hindi ako nakatanggap ng ganoong abiso. Tila inaasahan ni Derek na sasabihin ito ni Owen at hindi nagmamadaling sinabi, Commander Green, tingnan mong mabuti ang selyo sa likod ng dokumento. Binuksan ni Owen ang huling pahina ng dokumento at nakita ang isang gintong selyo ng Imperial. Walang sino man ang mangangahas na huwad ang selyong ito. Malamig na tinitigan ni Owen si Derek at nagtanong, bakit gustong makialam ng Supernatural Bureau sa mga gawain ng Cockley Mountain. Nagkibit balikat si Derek at sinabing, Commander Green, kailangan kong hindi sumang-ayon. Naglilingkod kami sa bansa at sa Imperial Preceptor. Wala kaming ibang gusto kundi tapusin ang gawaing itinalaga ng Imperial Preceptor. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Derek, sinulyapan ang management na naroroon, at sinabing, mga kasamahan ko, inaasahan kong makatrabaho kayong lahat. Ang mga taong ito ay tumingin kay Derek ng masama at ngumuso, Deputy Commander Pascal, masyado kang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay Cockley Mountain. Mag-ingat na hindi ka biglang mamatay sa bulubunduking ito na nababalutan ng nyebe. Deputy Commander Pascal, masyado pang maaga para tawagin tayong mga kasamahan. Sana lang ay hindi ka makialam sa araw-araw na operasyon ng Cockley Mountain. Sa pagharap sa pangungutya at pagbabante ng lahat sa kanilang mga salita, tila hindi nagulat si Derek. Sabi niya, salamat sa iyong mga paalala. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.